Si Shiro ay isang pangit na taluna na nawala ng trabaho at gana sa buhay matapos siyang ma-frame ng isang babae bilang Maniakis. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataong pumunta sa ibang mundo, isinakripisyo niya ang kanyang itsura at ang kakayahang makahawak ng mga babae kapalit ng ganap na kapangyarihan na magpapabago sa kanya bilang isang Diyos. Si Shiro ay matagal ng pangit, ngunit hindi siya kailanman naging masamang tao. Isa lamang siyang karaniwang empleyado sa opisina na hindi hinayaang pigilan ng kanyang pangit na itsura ang pagiging mabuting tao at ang pamumuhay ng maayos. Iginagalang niya ang lahat at may simpleng buhay panlipunan. Ngunit nagbago ang lahat ng isang babae ang maling nag-akusa sa kanya na hinawakan niya ito sa tren. Walang naniwala sa kanya dahil lamang sa pangit siya. At di nagtagal ay umabot sa korte ang usapin. Umamin ang kasalanan si Shiro upang magbayad lamang ng maliit na multa at matapos agad ang kaso. Ngunit nagbalikwas ang kanyang plano at sinibak siya sa trabaho dahil opisyal siyang naitala bilang Maniakis. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon, ang babaeng maling nag-akusa sa kanya ay naaresto dahil sa pagpapatakbo ng isang scam. Hindi man lang ito ginawa para sa pera, sinasadya niyang i-frame ang mga lalaking sa tingin niya ay pangit. Nagnitnit sa galit si Shiro ngunit wala siyang magawa dahil sa trauma na dinanas niya mula sa insidenteng yun. Nawalan siya ng kumpiyansa at hindi na makahanap ng trabaho. Habang lumilipas ang panahon ay lalo pang lumala ang kanyang kalagayan at naging walang trabaho at nakakulong sa bahay si Shiro. Naubos niya ang kanyang ipon at pati ang pera ng kanyang mga magulang. Isang araw ay nakabasa siya ng artikulo tungkol sa mga taong nawawala sa kanilang lugar. Naisip niyang sana ay mawala na rin siya. Ngunit habang binabasa niya ang mga komento sa ilalim ng artikulo, may nakita siyang isang lalaki na nagsasabing nakapunta siya sa ibang mundo. Ayon dito, nagkamali siya sa pamamahagi ng kanyang stat points sa simula kaya kinailangan niyang bumalik sa Earth sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kalahati ng kanyang buhay. Tinawanan ito ni Shiro, ngunit dahil desperado na siya ay nagpasya siyang sundin ng mga tagubaylan iniwan ng lalaki. Humarap siya sa bintana habang nakataas ang kanyang mga braso, at nang tumama sa 2:00 ang orasan, kusang nagbago ang screen ng kanyang laptop, tinatanong siya kung gusto ba niyang magsimula ng bagong buhay. Akala ni Shiro ay virus lamang ito. Ngunit nakisabay siya at pinindot ang next sa pahina. Ipinakita ng susunod na pahina na siya ay magiging 16 na taong gulang sa bagong buhay at maaari niyang baguhin kung ilang puntos ang ilalagay niya sa kanyang itsura. Dahil buong buhay niyang kinamuhian ang pagiging pangit, ibinaba ni Shiro ang value mula 5 hanggang -255, at dahil dito ay nakakuha siya ng napakalaking bonus stat points. Hindi lamang yun, napansin din niya na habang mas maraming negatibong katangian ang pinipili niya para sa sarili, mas maraming stat points ang natatanggap niya. Agad siyang nagsimulang mag-type ng mga bagay na walang ibang gugustuhin, tulad ng pagbawas ng kanyang kita ng 10,000% at pagkawala ng 10% ng kanyang HP tuwing hahawak siya ng babae. Para sa kanyang huling kondisyon, isinulat niya na kapag nawala ang kanyang V-card, mawawala rin ang kanyang buhay, kapalit nito ay bibigyan siya ng system ng 100 trilyong bonus stat points. Ngunit bago pa may pamahagi ni Shiro ang mga puntos sa kanyang stats, umabot sa 0 ang timer at ipinadala siya sa ibang mundo. Pagkagising niya, napagtanto niyang mas lalo pa siyang naging pangit kaysa sa dati niyang buhay. Bukod pa roon, 2 beses siyang mas mabigat kaysa sa karaniwang Amerikano. Maya-maya ay may dumating pang ibang mga tao roon, at nahiya si Shiro nang makita ang 2 babae na naka-underwear lamang. Ang isang gwapong lalaki ay hinubad ang kanyang damit at ibinigay sa isa sa mga babaeng nanginginig sa lamig, at sinubukan din ni Shiro na maging maginoo at gawin ang parehong bagay. Ngunit tumanggi ang kabilang babae dahil ayaw niyang magsuot ng damit na pag-aari ng isang pangit at matabang tao. Nagpakilala ang gwapong lalaki bilang si. Ang blondeng babae ay ayaw sabihin ang kanyang pangalan at ang ikalawang babae ay nagpakilalang Sika. Lahat sila ay 16 na taong gulang at nahirapan silang paniwalaan na kasing edad nila si Shiro. Pinangunahan ni siya ang usapan at kinumpirma na lahat sila ay napunta sa mundong yun gamit ang parehong paraan. Ngunit habang nag-uusap sila, nagpasya si Shiro na maghanap sa silid, dahil hindi siya naroon upang makipagkaibigan. Binuksan niya ang isang drawer at nakakita ng isang gintong barya, ngunit naglaho ito sa sandaling hinawakan niya. Napagtanto niya na dahil inilagay niya ang kondisyon na mabawasan ang kanyang kita, nawala ang pera, ngunit pinili niyang huwag na itong masyadong alalahanin. Maya-maya ay pumasok si Si at sinabi kay Shiro na dapat silang maghanap ng mga resources ng magkakasama. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng mga sandata, damit, at ilang barya. Inisip ni Shiro na hindi kakasya sa kanya ang maliliit na damit, ngunit magical pala ang mga ito at kusang nag-a-adjust sa katawan ng sinumang magsuot. Pagkatapos nito ay nagpa siya ang mga babae na hatiin ang pera,
Ngunit napansin nilang may 7 barya lamang kahit 8 tao sila roon. Pinaniwalaan nilang si Shiro ang kumuha ng ika-8 barya at napagtanto niyang tama sila. Kaya pinabayaan na lamang niyang kunin nila ang lahat ng barya. Kahit sinabi ni Si na hindi yun patas, sinabi ni Sika na dapat nilang itago ang mga barya dahil hindi naman tumulong si Shiro sa paghahanap ng mga yon. Nainis si Shiro sa spoiled na babae, ngunit pinili niyang huwag pansinin ito at sa halip ay tinanong si Si kung maaari niyang kunin ang palakol kapalit ng pera. Tutol si Sika at sinabi rin ni Si na hindi niya maaaring gawin ang mga desisyong yun ng mag-isa. Inamin ni Si na sa kanyang dating buhay ay makasarili siya at may problema sa pakikipag-usap at sinusubukan niyang magbago sa bagong buhay na ito. Sinabi rin niyang tila may sarili ring mga problema si Shiro at dapat niya itong lampasan. Sa huli ay nagpasya silang hatiin ang mga sandata sa pamamagitan ng batu-batu pick at natalo si Shiro sa lahat, kaya kahoy na pamalo lamang ang napunta sa kanya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Si na dapat silang magkamayan upang markahan ang simula ng kanilang pakikipagsapalaran. Ngunit tumanggi si Shiro dahil ayaw na niyang magsugal muli. Di nagtagal ay nakakita sila ng isang mapa at nagpasya na pumunta sa pinakamalapit na bayan. Ngunit sa sandaling buksan nila ang pinto, nakita nila ang isang maliit na goblin na handa nang umatake. Mabilis na kumilos si Si at pinatay ang goblin sa isang hampas lamang. Ngunit maya-maya ay napansin niyang may mas marami pang goblin na papunta sa kanila. Pinangunahan niya ang laban, sinabihan ang blondeng babae na suportahan siya sa harapan habang si Sika naman ay naghahanda ng kanyang pana. Inutusan niya si Shiro na bantayan muna si Sika habang pinapatumba niya ang mga goblin isa-isa. Ngunit si Sika ay baguhan na hindi man na marunong maghanda ng pana. At habang hinuhusgahan siya ni Shiro, isang goblin ang umatake sa kanya mula sa likod. Sinubukan niyang tapusin ito sa isang hampas, ngunit napagtanto niyang napakahina niya ngayon. Nagawa pa siyang itulak pabalik ng maliit na goblin. Habang iniisip ni Shiro kung bakit siya napakahina kahit may 100 trilyong stat points, napagtanto niyang naubusan siya ng oras bago niya maipamahagi ang mga ito. Nagpasya siyang lumaban gamit ang kanyang kasalukuyang stats at nagawa niyang patayin ang goblin sa susunod na atake. Biglang lumitaw ang status window sa kanyang harapan. At nalaman niyang ang pagbatay ng isang goblin ay agad siyang nagpabot sa level 32 dahil may 10,000% XP increase bonus siya. Kasabay nito ay nag-level up din sina Si at ang blondeng babae, at inilagay nila ang kanilang stat points sa lakas at stamina. Napagtanto ni Shiro na hindi nila nakikita ang system window ng isa't isa, kaya nagpasya siyang maglagay muna ng tig-1 trilyong puntos sa bawat attribute niya. Ngunit nang gawin niya ito, nag-glitch ang kanyang system window at isang gintong liwanag ang bamalat sa kanya. Nagunat si Shiro at nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinakita ng system na ang kanyang class ay napili base sa kanyang stats. Ang kanyang class ay Almighty God. Hindi lubos maunawaan ni Shiro kung ano ang ibig sabihin nito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang muling umatake ang isang goblin sa kanya, ngunit walang pinsalang na idulot ang mga atake nito. Sinubukan ni Shiro ang kanyang lakas at pitik lang ng daliri ang ginawa niya sa goblin, na agad nitong ipinadala ang halimaw pal iPad hanggang sa stratosphere. Walang ibang nakakita sa nangyari at inakala nilang malakas na bugso lamang yun ng hangin. Nagpatuloy sina Si at ang blondeng babae sa pangangaso ng mga goblin habang si Sika ay patuloy pa ring nahihirapan sa kanyang pana. Halos maiyak na siya kaya naawa si Shiro. Nagkunwari siyang adik sa pana na kailangang maghanda agad ng isa upang hindi masamang loob ni Sika na tanggapin ang tulong niya at gumana ang kanyang plano. Ibinigay ni Sika ang pana kay Shiro at gamit ang kanyang 1 trilyong dexterity points. Agad niya itong naihanda. Namangha si Sika at pinilit siyang magpaputok ng isang pana bilang pasasalamat. Pinili ni Shiro ang isang skill na nakuha niya mula sa kanyang class, ang Thunder Arrow, at pinakawalan ng pana. Ngunit sa halip na tamaan ng goblin, lumipad ito pataas sa langit. Inisip ni Shiro kung ganoon ba talaga kasama ang kanyang accuracy. Ngunit biglang lumitaw ang isang napakalaking magic circle sa langit, at mula rito ay lumabas ang isang Mar-Ingle na Thunder Dragon na bumagsak sa lupa at pinatay ang lahat ng goblin. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ngunit sinabi lamang ni Shiro na dating miyembro siya ng archery club kung saan tinuturo ang ganitong mga bagay. Muli siyang pinaniwalaan ni Sika at sinubukan niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan sa laban, ngunit nagpapakawala lamang siya ng mga pana nang walang aim. Nagpasya sina Si at ang blondeng babae na sila na ang tatapos sa natitirang goblin, at di nagtagal ay naubusan ng pana si Sika. Nalungkot siya sa kanyang pagiging walang silbi, kaya naawa na naman si Shiro. Gumamit siya ng skill upang gawing mga pana ang isang patpat, at sinabi kay Sika na may mga item drops sa lupa. Natuwa si Sika nang makita ang mga yun, ngunit nasayang niya rin ang lahat.
Samantala, natapos naman ni Si at ng blondeng babae ang lahat ng goblin. Pagkaraan ito ay nakarating sila sa bayan. Habang ang iba ay nagmamadaling kumain, nagpasya si Shiro na mag-isa na lamang dahil ang isang pangit na talunan tulad niya ay dapat manatiling mag-isa. Umupo siya malapit sa isang fountain at napagtanto niyang nagugutom na rin siya. Maya-maya ay may isang pusa na lumapit. Balak niya sana itong haplasin ngunit tumigil siya dahil baka babae ito at mabawasan siya ng 10% HP kapag hinawakan niya ito. Biglang dumating si Sika at sa sobrang gulat ni Shiro ay nahulog siya sa tubig. Pagkatapos niyang makaahon, sinabi ni Sika na bumili siya ng burger para sa kanya dahil alam niyang wala siyang pera at gusto niyang magpasalamat sa pagtulong niya kanina. Nagsimulang tingnan ni Shiro si Sika sa mas positibong paraan at tinanggap ang napakalaking burger. Ngunit nagkataon na nagkadikit ang kanilang mga daliri at nakatanggap si Shiro ng napakalakas na kuryente na nagbahagi sa kanya sa burger. Nakatanggap siya ng 58 trilyong damage, sapat upang sirain ang mundo ng 300 beses. Ngunit ang mas malaking problema ay nagalit si Sika dahil akala niya ay sinadya ni Shiro na itapon ang burger. Gayunpaman, ginamit ni Shiro ang kanyang kasanayan mula noong siya ay top salesman. Sinabi niya kay Sika na nagulat lamang siya dahil napakaganda nito. Sinabi niyang kakainin niya ang burger na binili nito para sa kanya, ngunit sinabi ni Sika na masyado na itong marumi. Kaya inalok niya ang burger na binili niya para sa sarili niya dahil talagang nagpapasalamat siya sa kanya. At tinanggap ni Shiro ang kanyang pasasalamat. Habang kumakain siya ng burger, dumating si Si at ang blondeng babae, at nagpasya si Shiro na manatili muna hanggang mabayaran niya si Sika para sa burger. Hindi nagtagal pagkatapos nito si Sika ay pumunta sa isang tindahan upang bumili ng mga palaso dahil mabilis siyang maubusan ng mga ito. Paulit-ulit niyang hinihina ng tindero ng mas marami pang palaso, sinasabing mayaman naman siya at kaya niyang bayaran ang mga iyon. Ngunit sinabi ng lalaki na puno na ang kanyang bag. Kasama rin niya si Shiro, at gusto sana siyang tulungan ito, ngunit hindi niya maaaring sabihin na kaya niyang gumawa ng mga palaso anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, tinanong siya ni Sika kung wala ba siyang bibilhin at agad din niyang sinagot ang sarili niyang tanong, nang mapagtanto niyang wala siyang mabibili dahil wala siyang pera. Nang lumabas na sila, bumalik si Si at ang iba matapos makahanap ng magandang matutuluyan para sa gabi. Sinabi ni Shiro na sa parke na lamang siya matutulog dahil malinaw naman na wala siyang pera. Ngunit sinabi ni Sika na siya na ang magbabayad ng kwarto niya. Sinubukan ni Shiro na sabihin na hindi na kailangan yon. Ngunit ginamit ni Sika ang woman card at tinanong kung ayaw ba niyang isang babae ang magbayad ng kwarto niya. Hindi man lang nabigyan ng oras si Shiro na sumagot dahil hinawakan ni Sika ang kanyang kamay at sinimulang hilahin siya. Ngunit dahil hinawakan siya sa pamamagitan ng kanyang damit, wala siyang natamong pinsala. Nang gabing yun, naisip ni Shiro na hindi siya maaaring manatili roon ng matagal dahil lalo lamang siyang magkakautang kina Saka at sa iba pa. Kinabukasan, nagising si Si at ang iba pa at nakita nilang may masasarap na cookies at pagkain na naghihintay sa kanila sa mesa. Sinabi ni Shiro na tulungan siyang ubusin yon dahil hindi niya kayang kainin lahat. Tinanong nila kung paano niya nakuha ang lahat na niyon gayong wala siyang pera. Sumagot si Shiro na gumamit siya ng isang teknik na nagpapagusto sa mga tao na bigyan siya ng kapalit. Ngunit ang totoo, gumawa lamang siya ng mga palaso gamit ang mga patpat at ginamit ang barter system upang ipagpalit ang mga iyon sa pagkain sa halip na pera. Sinabi ni Sika na hindi niya kailangang mamaalamos dahil lang sa wala siyang pera, dahil maaari naman siyang tulungan nito anumang oras. Iniisip ni Shiro na nabayaran na niya ang utang na loob niya sa kanya. Kaya hindi na niya kailangang manatili pa roon. Pagkatapos nilang kumain, inilabas ni Si ang mapa at sinabing kailangan na nilang magsimulang tumanggap ng mga quest upang kumita ng pera. Napansin niya nga mga halimaw na nilabanan nila kahapon ay walang iniwang pera o loot. Kaya balak niyang tingnan ng isang kuweba na malapit. Humanga si Shiro sa kakayahan ni Si sa pagdedesisyon nang biglang dumating ang isang magaspang na lalaki roon at sinabing maaari siyang maging gabay nila sa kuweba. Nagpakilala ang lalaki bilang si Kai Oshiro at sinabing reincarnated din siya tulad nila. Medyo nagulat siya nang makita ang pangit na mukha ni Shiro, ngunit pagkatapos ay tinanong kung bago lang ba silang lahat dito. Agad na tumayo si SG upang kausapin siya habang nag-iingat, at inilabas ni Kaosh ang ilang berdeng card mula sa kanyang bulsa. Sinabi niyang ito ay item na makikita sa unang log house at maaari nilang gamitin upang makakuha ng buong diskwento sa inang isang beses. Natarante si Sika nang marinig yon dahil hindi nila nakita ang mga card. Sinabi ni Kayo na maaari pa rin silang makakuha ng buong refund kahit na yun pa nila ipakita ang mga card. Sinabi niyang kunin nila ang mga yon at agad namang kinuha ni Saicha ang mga card. Labis itong ikinagulat ni Si dahil hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Kaijo.
Ganoon din si Shaya at iniisip niyang imbes na simpleng lalaki, si Kai Oshiro ay isang taong nagsasamantala sa mga baguhan. Iniisip niyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kung sakaling may mangyaring masama. Sa ngayon, nagpasya siyang hayaan si Si ang magdesisyon. Tinimbang ni Si ang mga posibleng mabuti at masama sa sitwasyon at sa huli ay nagpasya siyang kunin si Kaihiro bilang gabay dahil kailangan nila ng impormasyon at paraan upang mabilis na mag-level up. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Kai Oshi ang grupo papunta sa kuweba at di nagtagal ay dumating ang isang grupo ng mga goblin. Agad na nagsimulang magpaputok ng mga palaso si Seke sa kanila, ngunit wala ni isa man ang tumama. Nadismaya si Shiro at sinabi ni Kaosho kay Seka na isipin na ang bawat palaso ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yen bago niya pakawalan. Kahit na ipinagmamalaki niya ang kanyang kayamanan, nang maisip niya ang mahal na halaga ay naging mas mainat si Seka sa pagtira at nagawa niyang mapabagsak ang isang goblin sa isang eksaktong tama. Nagpatuloy sila sa paglakad pagkatapos noon at nagulat si Shiro na talagang mahusay si Kai Oshiro bilang gabay. Pagkatapos, tinuruan ni Kai Osho ang lahat kung paano gamitin ng maayos ang kanilang mga sandata. At bumalik si Seeker sa kanyang dating ugali nang walang habas na pagpapakawala ng mga palaso. Tinanong ni Kaosho si Shiro kung hindi ba siya mag-e-ensayo at sumagot siya na wala siyang angkop na kakayahan sa ngayon. Naiintindihan ni Kai Oshi na mahirap mag-level up kapag staff ang sandata, ngunit sinabi niyang huwag siyang panghinaan ng loob dahil napakagaling ng ultimate skill ng staff. Alam na ito ni Shiro dahil nang pumunta siya sa kagubatan upang gumawa ng mga palaso, nakatagpo siya ng isang higanteng orc at nagpasya siyang subukan ang kanyang pinakamalakas na skill laban dito. Gayunpaman, binalaan siya ng sistema na kung gagamitin niya ang skill na yun, lahat ng nasa loob ng radius na 200 kilometro ay mabubura at mahigit 1,250,000 tao ang mamamatay. Kaya agad niya itong kinansela. Gayunpaman, sinabi ni Kaosho sa kanya na kailangan niyang maging aktibo sa labanan o mapipilitan siyang magretiro tulad niya. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya dating bahagi ng isang grupo ng mga mercenary, ngunit habang ang kanilang leader ay naging hari, siya naman ay bumagsak at napilitang magretiro. Sinimulan niyang purihin ang hari, sinasabing nasa level 80 ito at lahat ng stats nito ay higit sa 160, ngunit para kay Shiro ay napakahina nito. Pagkatapos noon, sa wakas ay narating nila ang kuweba na mukhang sinaunang mga guho, at sabikang lahat na tuklasin yon, ngunit natatakot si Seka. Gayunpaman, nang makarating siya sa kuweba ay naging mausisa siya sa mga limestone spikes at nagsimulang magtampo nang sabihin ni Kaisho na lumayo siya dahil mapanganib ang mga yon. Nagtaka si Shaya kung bata nga ba talaga si Seka at tinanong siya ni Si sa mas maayos na paraan. Una niyang ibinunyag na 30 taong gulang siya sa kabilang mundo, at sinabi naman ni Seka na 17 taong gulang siya sa totoong buhay at naghahanda para sa kolehiyo. Habang nagsisimulang magkwento si CJ tungkol sa kanyang pag-aaral, napagtanto ni Shiro na matalino si Seka sa akademikong aspeto. Pagkatapos noon, nakipaglaban sila sa ilang monster bats at nakarating sa boss room at sa wakas ay natutunan ni Seka ang kahalagahan ng pag-iisip bago kumilos. Sinabi ni Kaoshiro na hindi siya dapat pumasok sa boss room dahil mamamatay siya agad sa ganitong kalagayan, at umatras si Saka. Nagpasya si Si na tapusin na ang araw at nagpasalamat kay Kai Oshiro sa kanyang tulong. Sumagot ito na magiging mahusay siyang leader. Ngunit bago sila bumalik, sinabi niyang may espesyal na event siya para sa mga baguhan at dinala sila sa isang conference room upang magdaos ng party para sa kanila. Sinabi niyang may isa pang summoned person na gumawa ng ligtas na lugar na ito kung saan walang halimaw o mahika ang makakapasok at sa loob ay may chips at mga inumin. Agad na ginamit ni Shiro ang kanyang poison detection skill at nalaman niyang may halong pampatulog ang gilid ng mga lata. Sa kabutihang palad, sapat ang pag-iingat ni Si upang tanggihan ang alok. Ngunit nang umarte si Kaosh na malungkot at nalulungkot, humingi siya ng paumanhin dahil nagduda siya sa kanyang katapatan. Pumayag siyang makipagdiwang sa kanya at medyo nadismaya si Shiro sa kabutihang loob ni Si. Gayunpaman, nagsimulang kumain at uminom ang lahat at nagpasya si Shiro na gambling sila sa isang pag-uusap upang makapag-gas siya ng antidote magic sa kanila. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila bago sila napunta rito at biglang naging tahimik ang paligid. Agad na napagtanto ni Shiro na lahat ng narito ay tumakas sa kanilang nakaraang buhay. Kasama na siya, ngunit nagpasya si Si na magbahagi ng kaunti tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niyang umalis siya sa paaralan dahil nabagot siya sa lahat at nagpasya siyang magtatag ng sarili niyang kumpanya na tinawag na Success Life. Naalala ni Shiro na minsan siyang pumunta sa kumpanyang yun upang mag-present ng sales speech. At ang CEO ay kamukhang kamukha ni Si. Lumalabas na naaalala rin siya ni Si dahil malaki ang naging epekto niya rito. At kahit hindi niya ibinunyag ang pangalan,
Sinabi niyang may isang salesman na pumunta sa kanya nang walang appointment at sinubukang ibenta sa kanya ang isang mamahaling copier. Sinubukan niyang tawaran, ngunit sinabi ng salesman na papangitiin niya siya at hinding-hindi siya bibiguin. Sinabi rin itong magpahinga siya dahil siya ang CEO. Dahil sa mga salitang yun, hinayaan ni Sina ang kanyang mga empleyado ang magpatakbo ng kumpanya. Sa kabutihang palad, lumago ang kanyang kumpanya at naging maayos ang lahat. Ngunit kalaunan ay nagpasya siyang palitan ang kanyang mga tauhan ng AI at yun ang nagpalugi sa kanyang kumpanya. Nalugmok siya sa depresyon at naramdaman niyang sinayang niya ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng salesman. Kaya nang makarating siya rito, nanumpa siyang hindi niya bibigwin ang sinuman. Bigla niyang ibinunyag na ang pangalan ng salesman ay Shiro rin. Ngunit ang matabang lalaki natin ay nagkunwaring hindi siya yun. Di nagtagal, nakatunog ang lahat dahil sa epekto ng droga at dinala ni Kai Osho ang kanyang grupo ng mga goons upang kunin sila. Gayunpaman, nagpapanggap lamang si Shiro na natutulog upang makilo siya kapag dumating ang tamang pagkakataon. Nagsimulang pusasan ng mga goons ang lahat at nang gagawa na sana ng aksyon si Shiro, biglang tumayo si Si at sinabihan ang mga goons na huwag saktan ang kanyang grupo. Hindi siya sineryoso ni Kaiza dahil alam niyang halos hindi na makatayo si Sage. At sinabi niya sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Hindi magamit ni Shiro ang kanyang kakayahan na yon dahil ayaw niyang madamay si Si. Ngunit sa kabutihang palad, sinubukan ni Sage na makipag-away sa mga goons ngunit itinulak lamang siya sa pader. Sinabi ni Kaosho sa kanyang mga tauhan na huwag saktan ang kanilang mga produkto dahil bababa ang halaga ng mga yon at nagalit si Sinang marinig yun. Sinabi niya na ang mga taong pumupunta rito ay mga taong wasak na ng buhay at kapag nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon, pinapabagsak sila ng mga taong tulad niya. Sinabi ni Cairo na mang-aral siya sa taong makikinig at inutusan ng kanyang mga tauhan na atali siya. Nagpasya si Shiro na oras na para sumali sa laban. Tumalon lamang siya sa mga bandido at dinulog ang mga ito sa kanyang bigat sa halip na gamitin ang kanyang attack stats. Sinabi niya kay Si na kunin ang mga babae at tumakbo, na ipaubaya sa kanya ang lahat. Ngunit tumanggi si Si na iwan siyang nag-iisa sa panganib. Sinabi niya sa mga bandido na huwag silang guluhin dahil kaya niya silang pabagsakin sa isang suntok. Ngunit inisip ng lahat na nagbibiro lamang siya. Sumugod ang mga bandido, ngunit sinalubong sila ni Shiro sa pamamagitan ng pagtalon-talon habang sinasalo ang mahihinang suntok ng mga ito at dinudurog sila sa kanyang bigat. Sinabi ni Kai Osho sa kanyang mga tauhan na unahin ang tumatalong baboy. At sinabi ni Si na tumakas na siya dahil siya na ang bahala. Nilusob ng mga goons si Shiro at kahit wala silang nagawang pinsala, may isa sa kanila ang ipinasok ang daliri sa kanyang butas ng ilong. Biglang nagliwanag ang kamay ni Si habang sinasabihan niya ang mga bandido na umatras bago tumagos ang kanyang liwanag ng katotohanan sa kanilang masasamang puso. Nagulat ang mga ito at tinanong kung anong skill yun. Ipinaliwanag ni Si na gumawa siya ng isang panunumpa sa kanyang espesyal na tala na hindi niya bibigwin ang kanyang mga kaibigan at kung mangyari man yun ay babayaran niya ang kapalit. Dahil sa panunumpang yun, nakatanggap siya ng maraming bonus points at inilagay niya ang mga yun sa kanyang espesyal na skill na nag-a-activate kapag siya ay galit. Sinabi niya sa mga bandido na yun na ang kanilang huling pagkakataon upang tumakas. Ngunit sinabi ni Kai Osho na puputulan na lamang nila ang kanyang kamay bago pa siya maka-atake. Nagpasya si Shaya na tingnan kung ano ang kayang gawin ng atake ni Si at naging kalasag siya para dito, sinasabing kailangan nilang magtulungan dahil mas marami ang kalaban. Ginamit ni Si ang kanyang espesyal na skill at nag-transform sa isang super sound form na kahit si Goku ay hindi pa na-unlock, sinasabing babayaran na ng mga goons ang kanilang mga kasalanan na yon. Natarante si Kai Oshiro at ang kanyang mga tauhan dahil hindi pa sila nakakita ng taong nag-transform ng ganoon. At interesado si Shiro na makita kung ano ang kayang gawin ng Super Saiyan Si. Biglang sumigaw si Si ng pangalan ng kanyang susunod na atake at nagsimulang magliwanag ng mas matindi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod pasulong patungo kay Kai Oshiro ngunit huminto siya bago pa man masuntok ito sa mukha. Tinanong siya ni Kai Osho kung bakit siya biglang huminto at sinabi ni Sage na hindi siya ang dapat humusga sa kanya dahil ang batas ng bansang ito ang dapat magpas siya. Alam niyang kaya niyang lipulin ang mga bandido mayon din, ngunit gusto niya silang bigyan ng pagkakataong magsisi sa kanilang mga kasalanan at magsimula ng bagong buhay. Alam ni Shiro na ito ang isa sa pinakabobong bagay na magagawa ng isang taong pilit maging mabuting sumusunod sa batas. Ngunit hindi niya sinubukang pigilan si Si. Biglang sinabi ni Kaio kay Si na nanalo siya. Ibinaba niya ang kanyang sandata at lumuhad upang tanggapin ang kanyang parusa. At naniwala ang inosenteng si Si sa kanya. Nagsimula siyang maglakad palayo habang sinasabihan si Kai Oshiro na hindi niya ito patatawarin kung gagawa pa ito ng krimen.
Hindi rin siya binalaan ni Shiro sa pagkakataong yun kahit alam niyang ginagawa ni Si ang pinakamalaking pagkakamali sa pagtalikod sa kanyang kaaway. Sinamantala ni Kai Osha ang pagkakataong yun. At sumugod upang atakihin si CJ, ngunit pinatid siya ni Shiro gamit ang kanyang ruling technique. Sinumpa ng mga bandido si Shiro at nagsimulang sipain siya, ngunit walang epekto ang kanilang mga atake. Casual na nagtanggal si Shiro ng kulangot mula sa kanyang ilong at pitik itong ibinato sa pader, na nagdunot ng napakalakas na pagsabog. Habang nakatitig ang lahat sa wasak na pader sa sobrang gulat, palihim na itinuro ni Shiro ang kumikislap na kamao ni Si patungo sa pader upang ipaniwala sa kanila na siya ang gumawa nito. Ngunit ang problema ay kahit si CJ ay hindi makapaniwala doon kaya nagpa siya si Shiro na mas galingan pa ang kanyang palabas. Sinabi niyang malinaw niyang nakita si CJ na ginamit ang kanyang ultimate move at isang puting lawin ang bumaba mula sa langit at pinasabog ang pader. Lubos na naniwala ang mga bandido sa kwentong ito bago pa man kumbinsido si mismo. Lumuhad sila nang mapagtanto nilang hindi nila kayang manalo. At si Kaihiro ay umiiyak na may kasamang sipon habang nanunumpa na hindi na siya gagawa pa ng masamang bagay kailanman. Napagtanto ni Shiro na hindi sapat yun bilang parusa sa kanila kaya inutusan niya ang mga bandido na pumila. Agad naman silang sumunod at pagkatapos ay sinabi ni Shiro kay Si na hampasin sila gamit ang kanyang espesyal na atake. Nagalangan si Si dahil ayaw niyang parusahan ang isang taong tumanggap na ng pagkatalo. Takot na takot din ang mga bandido dahil iniisip nilang mamamatay sila kapag tinamaan ang ataking yun. Kaya nakaisip si Shiro ng kompromiso. Sinabi niya kay Si na sampilan ang mga lintik na yun gamit ang kanyang matuwid na kamao upang maramdaman nila ang sakit na nararanasan ng iba. Nakumbinsi niya si Si na siya lamang ang makakapagpabalik sa mga bandidong ito sa tamang landas gamit ang kapangyarihan ng pagmamahal. Naalala niya na sinabi ni Si na ang kanyang kumikislap na kamao ay kayang tumagos sa lahat ng kasamaan, at kung umaarte lamang ang mga bandido ay mawawasak sila sa kanyang sampal. Ngunit kung tunay na nagbago ang kanilang puso, wala silang mararamdamang pinsala. Ngunit sa ikinagulat niya, bumalik si SG sa kanyang normal na anyo at sinabi na kung nais niyang baguhin ang puso ng mga bandido gamit ang kapangyarihan ng pagmamahal, hindi niya ito magagawa sa kanyang Super Saiyan form na pinapagana ng galit. Hindi makapaniwala ang mga bandido na may taong ganito kababo, ngunit sa huli ay pabor pa rin yun sa kanila. May luha sa mata si SG habang sinasampal sila ng may pagmamahal, at nagpapasalamat pa ang mga bandido sa kanya sa pagbibigay ng pagkakataon kahit na nasampal sila. Nang matapos masampal ang lahat, tinalian ni Shiro ang mga bandido habang si Si naman ay dinala ang mga babae sa ligtas na lugar. Ngunit masyado na siyang pagod upang tapusin ang trabaho at bumagsak siya. Biglang nagkaroon ng pag-asa ang mga bandido na kaya na nilang talunin siya at sinubukan nilang suhulan si Shiro upang sumama sa kanilang panig. Nangako silang magdadala ng mga babae na gagawin yun kahit sa isang pangit na tulad niya. At bukod pa roon, babayaran pa nila siya ng mas malaki. Ngunit nagpa siya si Shiro na ipakita sa kanila na pangit lang siya ngunit hindi siya isang halimaw. Pinutol lamang niya ang kanyang posas upang takutin ang mga bandido at sinabi sa kanila na mas malakas pa si CJ kaysa sa kanya. Wala nang nagawa ang mga bandido kundi sampin siya dahil tinanggihan niya ang kanilang alok. Ngunit wala namang pakialam si Shiro sa kanilang mga komento. Di nagtagal, si Kia at ang kanyang mga tauhan ay isinuho sa mga lokal na autoridad at si Shiro at ang kanyang grupo ay nakatanggap ng napakalaking halaga ng pera mula sa mga bounty. Labis na natuwa ang mga babae nang makita ang ganoong kalaking pera at sinabi ni Si na dapat nila itong hati-hatiin. Sinabi ni Sika na wala silang karapatang tumanggap ng pera dahil nawalan sila ng malay, kaya si Si na lang ang dapat kumuha nito dahil siya ang tumalo sa mga bandido. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Shiro at sinabi ni Si na mas matapang pa si Shiro kaysa sa kanya dahil sinalo nito ang lahat ng mga suntok upang protektahan siya. Sinabi ng mga babae na si Shiro ang tunay na MVP ng misyon na yun at siya ang dapat tumanggap ng pinakamaraming pera. Sumang-ayon si Si sa kanila ngunit ayaw kunin ni Shiro ang pera dahil magiging zen 1% lamang ang halaga nito para sa kanya. Kaya sinabi niya kay Si na masama ang ugali niyang gumastos agad ng pera kapag nakukuha niya ito at gusto niyang may mapagkakatiwala ang magtago nito para sa kanya. Hindi agad pumayag si Si sa plano, ngunit nang ipilit ni Shiro na hindi niya maaaring itago ang pera, nagboluntaryo si Sika na hawakan ang pera para sa kanya. Hindi iniisip ni Si na magandang ideya yun para sa isang taong kasing inosente at pabigla-bigla tulad niya na maghawak ng ganoong kalaking halaga. Ngunit hinayaan ni Shiro na kunin niya ang pera dahil makakatulong yun upang mabayaran niya ang kanyang utang kay Sika kapag umalis siya sa grupo. Di nagtagal, dinala ni Sika si Si sa isang hamburger place upang ilibre siya ng masarap na pagkain, at iniisip niya na ito na ang kanilang huling pagkain na magkasama dahil maaari na siyang umalis nang walang anumang konsensya.
Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Sika na may dalang dalawang Happy Meal at tinanong siya ni Shiro kung mahilig ba siya sa hamburger. Sinabi niya na 2 araw pa lamang mula nang una niyang matikman yun at agad siyang nahulog sa pag-ibig sa lasa nito. Hindi makapaniwala si Shiro na hindi pa siya nakakain ng burger sa totoong mundo. Habang kumakain sila, tinanong siya ni Saicha tungkol sa kanyang stats. Sumagot si Shiro na medyo boring lamang ang mga yon, at sinabi niya na baka hindi niya napansin na ang pagbaba ng hitsura ng isang tao ay nagbibigay ng napakaraming stat points. Nagunat si Shiro nang malaman na nalaman din yun ni Saicha at tinanong niya kung binawasan din ba niya ang kanyang look points. Sinabi niya na ibinaba niya yon sa -16 at hindi makapaniwala si Shiro dahil napakaganda pa rin ang kanyang hitsura. Ipinagmamalaki namang sinabi ni Sika na ginamit niya ang special note feature sa welcome screen upang hilingin na maging maganda, at kahit papaano ay napalitan nito ang kanyang mababang look stats. Naranasan ni Shiro ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay nang mapagtantong niyang maaari rin pala niyang gawin yun upang maging gwapo. Ngunit huli na ang lahat na yon. Bigla namang napansin ni Sika ang isang pusa at masiglang sinabi na hindi pa siya nakakakita ng pusa ng malapitan. Nagtaka siya kung may paraan ba upang lumapit ang pusa sa kanila. Nang sabihin ni Shiro na lumapit na lamang siya upang haplasin ito, tinignan niya siya nang may paghusga. Ngunit agad niyang napagtanto na may katwiran ang payo nito at sinabi niyang nakalimutan niyang maaari na pala siyang maglakad na yon. Agad siyang nagmamadaling lumapit sa pusa kahit medyo padalos-dalos ang galaw. Napagtanto ni Shiro ang kanyang sitwasyon. Habang sinusubukan niyang haplasin ang pusa, pumunta si Shiro sa banyo at nagsimulang umiyak habang iniisip ang mahirap na buhay ni Sika. Napagtanto niya na sa totoong mundo ay maaaring may sakit siya na naging dahilan upang maging paralisado siya noong bata pa. Naawa siya sa kanya at tinanong kung wala bang Diyos, hanggang sa bigla niyang mapagtanto na siya mismo ang makapangyarihang Diyos sa mundong ito. Maaaring hindi niya kayang baguhin ang realidad ngunit maaari niya itong tulungan sa ibang paraan. Maya-maya, kumatok si Sika sa pinto at tinanong kung kailangan ba niya ng gamot. Sinabi ni Shiro na ayos lang siya. Habang naghihilamos siya, napagtanto niya na si Sika ay medyo clumsy sa paggamit ng kanyang katawan at inosente sa pakikisalamuha sa iba dahil sa kanyang nakaraan. Kaya madali siyang maging target ng mga masasamang tao. Kaya nagpasya siyang manatili sa tabi niya at protektahan siya hanggang sa maging ganap siyang may kakayahang adulto. Di nagtagal, nakarating sila sa inn at nagdawsisi ng isang pagpupulong upang magpasya sa kanilang job class upang maging mas mahusay na party. Ipinahayag niya na siya ang magiging hero. Si Sika ay magiging archer. Ang blonde na loli ay magiging mage. At si Shiro ay magiging epic fighter. Hindi nagustuhan ni Shiro ang pagdagdag ng salitang epic sa kanyang job class sa kung anong dahilan. Biglang nagsalita si Sika na gusto rin niyang maging hero. Ngunit nang sabihin ni Shiro na maaari siyang maging epic fighter kapalit niya, agad niya itong tinanggihan. Sa huli, si lamang ang nanatiling hero ng grupo. Kaya naging mage si Sika at nagpa siya ang blonde na loli na maging hunter habang si Shiro naman ay nanatili sa kanyang job class. Pagkatapos nilang bumili ng bagong kagamitan, nagpasya si Sina lumipat sa pinakamalaking lungsod sa rehiyon. Ngunit bago yon, nagtakda siya ng budget para sa mga merienda habang iniisip ang ugali ni Sika sa paggastos. Pagkatapos nito ay tinapos ang pagpupulong, ngunit nanatili si Sika upang makipag-usap sa lowly na babae na kanyang unang kaibigan dito. Kinakabahan siyang kausapin ito, ngunit tahimik na hiniling ni Shiro na sana ay magtagumpay siya. Sa wakas ay nakakuha ng lakas ng loob si Sika at inanyayahan siyang maglaro ng jump rope kasama niya. Sinasabing nagpraktis siya para rito. Pumayag ang loli at ang dalawang babae ay nagpunta upang magpalit ng damit upang makapaglaro. Samantala, naalala ni Shiro kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon ang lahat. Kanina, habang namimili sila ni Sika, gusto niyang bumili ng coal na sandata ngunit pinigilan siya ni Shiro sa pagsasabing mga epic fighter lamang ang gumagamit ng ganoon. Ngunit naisipan niyang bumili ng nunchuck. Sa kabutihang palad, dahil sa hindi inaasahang pagtutulungan ni Shiro at ng tindero, napalitan niya ang kanyang desisyon at bumili na lamang ng skipping rope. Pagkalabas nila ng tindahan, tinuruan siya ni Shiro kung paano gamitin ang lubid at mabilis niya itong natutunan. Ngunit di nagtagal ay napunta ang kanyang isip sa blonde na babae at kung paano niya gustong maging kaibigan nito kahit hindi niya alam ang pangalan nito. Nagbigay si Shiro ng ilang paraan kung paano siya maaaring maging kaibigan nito. At yun ang nagdala sa kanya sa kasalukuyan kung saan palihin niyang pinapanood ang dalawang babae habang naglalaro. Mabilis na natutunan ng blonde na babae ang pagtalon sa lubid mula kay Sika. Ngunit nang mabanggit ang kanyang pangalan ay bigla siyang tumigil. Napagtanto ni Sika na ayaw talaga niyang ibahagi ang kanyang pangalan at sinabi niyang napag-usapan na nila yun ni Shiyu kanina at nakaisip sila ng palayaw para sa kanya.
Natahimik ng tuluyan ang blonde na loli nang marinig yun at muling nagsimulang tumalon sa lubad. Ngunit sa pagkakataong ito ay napakataas ng kanyang talon sa dulo. Nagulat ang lahat dito at agad na dumagsa ang napakaraming tao na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa kanilang party. Sinubukan ni Sika na lumapit sa kanya ngunit walang pumapansin sa kanya at may isang lalaking tumulak pa sa kanya. Bigla siyang napaiyak at wala nang magawa si Shiro kundi lumapit upang tulungan siya. Nagpanik ang mga tao nang makita siya at tinawag siyang halimaw. Ngunit sinabi ng blonde na babae na si Rina miyembro siya ng kanilang party. Nag-aalala rin siya para kay Sika at sinabi na gusto lamang niya itong pasayahin sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang trick. Sinabi ni Shiro na mas mabuti sana kung sumagot na lamang siya. Nakaramdam ng matinding guilt si Ri at tumakbo palayo habang umiiyak. At sa huli, si Shiro ang kailangang umalalay kay Sika pabalik sa inn. Ngunit bago pa siya makapasok sa kanyang silid, nakita niya ang isang liham mula kay Ri na humihingi ng paumanhin sa nangyari kanina at nagpapasalamat sa kanya para sa ibinigay na palayaw. Agad na tumakbo si Sika upang hanapin siya, ngunit napansin na ni Shiro si Ri na nagtatago sa likod ng sulok. Pinapante niya ito palabas at sinabi ni Ri na kailangan niya siyang makausap ng pribado. Biro pa niyang sinabi na huwag siyang aidmandan nito sa huli, saka sila pumasok sa silid kung saan biglang nag-flying grovel si Ri upang humingi ng tawad sa kanya. Nalito si Shiro kung bakit siya nito hinihinga ng tawad. Ngunit ibinunyag ni Ri na alam niya ang buong legal na pangalan niya pati na rin na siya ang salesman na binanggit ni Sinoon. Nagulat si Shiro rito, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-arte at tinanong si Ri kung bakit niya iniisip yun. Sinabi ni Ri na pinili niya ang espesyal na kakayahan na basahin ang status window ng ibang tao, kaya nakikita niya ang tunay nilang pangalan, ang kanilang stats, pati na rin ang mga isinulat nila sa kanilang special note. Natarante si Shiro nang mapagtanto na nabasa nito ang kanyang mga note na nagmumukha siyang isang frustrated incel. Napa-facepalm siya at tinanong si Ri kung ano ba ang gusto nito. Sinabi ni Ri na may kinalaman nito kay Sika at tinanong si Shiro kung napansin na ba niya na ang katawan ni Sika ay paralisado noong nakaraang buhay nito. Kinumpirma niya yon, at biglang ibinunyag ni Ri na siya mismo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Sika sa nakaraang buhay, at narito siya ngayon upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Naging interesado si Shiro at tinanong kung ano ang ginawa niya kay Sika. Ipinaliwanag ni Ri na sa kanyang nakaraang buhay ay bahagi siya ng isang programa na naglalayong baguhin ang buhay ng mga tao. Isa si Sika sa mga batang tinutulungan nila at talagang nais niyang magkaroon nito ng mas magandang buhay. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng pagsabog sa kanilang gusali at malubhang nasugatan si Sika doon. Napaluha si Ri habang sinasabing nabigo siyang pigilan ng aksidente at may ligtas si Sika. Lubos niya itong pinagsisihan, at dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga taong nagtatrabaho roon na nagdulot ng trahedya, isinulat niya sa kanyang special notes na gusto niyang mas maunawaan ang mga tao. Naintindihan ni Shiro na yun ang dahilan kung bakit nakuha ni Ri ang kapangyarihang makita ang status ng ibang tao. Tinanong niya ito tungkol sa programang sinalihan nito at sinabi ni Ri na may kinalaman yun sa artificial intelligence. Agad na naalala ni Shiro na nalugi ang kumpanya ni CJ dahil sa isang AI program na pamalia matapos ang isang pagsabog, kaya tinanong niya si Ri kung yun ba ang tinutukoy nito. Kinumpirma ni Ri yun at ibinunyag na siya talaga ang kapatid ni Si, ngunit lubos niyang binago ang kanyang ugali at personalidad dito kaya hindi siya makikilala nito. May pagdududa pa rin si Shiro sa kanyang kwento, ngunit sinabi ni Ri na hindi siya maaaring magsinungaling dahil yun ang kapalit ng pagkuha niya ng kanyang espesyal na kakayahan. Pakiramdam niya ay hindi nagkataon lamang na sabay silang napunta sa mundong ito dahil magkaugnay na ang kanilang kapalaran noon pa man. Alam niyang sinusubukan ni Shiro na pasayahin si Sika at tunuman si CJ na maging mas mabuting adventurer. Kaya hiniling niya na payagan siyang tumulong. Sinabi ni Shiro na masyadong mababait sina Si at Sika at kailangan nila ng suporta upang manatiling ligtas sa mundong ito. Pumayag siyang makipagtulungan kay Ri. At bigla itong gumawa ng parang Sekira moment, pinuto niya ang sarili niyang buhok upang ipakita ang kanyang determinasyon. Nalito si Shiro dahil wala namang saysay yun, ngunit sinabi ni Ri na sinabi raw ni Sika na bagay sa kanya ang maikling buhok. Sa huli ay formal silang nagkasundo upang tulungan ang kanilang dalawang kaibigan. Kinabukasan, naghanda silang umalis papuntang Capital City at nagayos si Shiro ng kakaibang nilalam na hybrid ng pagong at kambing upang magdala ng kanilang mga bagahe. Si Ri ang huling dumating at napaluha siya nang sabihin ni Sika na bagay nga sa kanya ang maikling buhok. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakasalubong sila ng ilang mga halimaw. Pinabagsak ni Sika ang isa gamit ang ice magic at nang may isa pang umatake sa kanya ay pinutektahan siya ni Si habang binantayan ni Ri ang kanilang likuran. Mabilis nilang natalo ang mga halimaw at ipinakita ni Sika ang kanyang talento bilang isang mago kay Shiro
na napamuna lamang at umaming magaling na ito. Sinabi naman ni Si na dahil palubog na ang araw ay dapat silang maghanap ng lugar na mapagkakampingan at sumang-ayon ang lahat. Patungo sila sa lungsod ng Valeria, at dahil gusto ni Sika ng pakikipagsapalaran ay pinili nilang dumaan sa mga bundok na puno ng mapanganib na halimaw at wala ring mga ina matutuluyan. Sa kabutihang palad ay nakakita sila ng isang hungkag na puno kung saan maaari silang magpahinga sa gabi. At tuwang-tuwa si Sika rito. Tinanong ni Si kung gusto ba niyang mangolekta ng panggatong o mangisda, at buong kumpiyansang sinabi ni Sika na mahuhuli niya ang pinakamalaking isda sa ilog, ngunit sa halip ay sarili niyang robe ang nasabit niya sa kawit. Tinulungan siya ni Shiro na matanggal yun at sinamahan siyang mangisda, ngunit kailangan na nilang maghintay hanggang kumagit ang isda sa pain. Biglang nagsimulang magsalita si Sika tungkol sa kung paano siya madaling umiyak at gusto niyang maging mas mature at kalmado. Sinabi ni Shiro na hindi naman kailangang pigilan yon dahil hindi masamang umiyak. Ipinaliwanag niya na hindi lamang lungkot ang dahilan kung bakit umiiyak ang tao, minsan ay dahil sa damdaming hindi nila mapigilan. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan habang sinasabing habang tumatanda ang mga tao ay unti-unti nilang nawawala ang kakayahang umiyak at doon sila tumitigil sa paglakas. Sinabi niya kay Sika na sa halip na matutong pigilan ang pag-iyak, mas mahalagang matutong unawain kung ano ang gumagalaw sa kanyang puso. Napaluha si Sika sa narinig niya. Dumating si Riat nang malaman na wala pa silang nahuhuling isda. Simple lamang siyang bumaril ng ilang isda sa ilog at ibinigay iyon kay Sika. Tuwang-tuwa itong tumakbo pabalik sa kampo upang ibigay ang mga iyon kay Si. Samantala, sinabi ni Ri na palaging masaya si Sika kapag kasama si Shiro. Naniniwala siyang isa siyang taong madaling makapagpapangiti sa iba at mas magiging ligtas ang kanilang grupo sa maraming paraan kung kasama nila siya. Namula si Shiro sa sinabi niya. Ngunit nagpasya na rin siyang bumalik sa kampo. Pinahinto siya ni Vi at hiniling na huwag niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil maaaring masira ang kanilang grupo. Pumayag siya sa kahilingang yon. Pagdating nila sa kampo ay nagsimula na sina Si at Sika magluto. Habang kumakain sila, ginagaya ni Sika ang kilos ni Ri habang tinatanong ni Shiro si Si kung ano ang tingin nito sa magiging layunin ng kanilang paglalakbay. Naging seryoso si Si at sinabing wala pa silang panghuling layunin sa ngayon. Ang makarating sa Valeria ang kanilang kasalukuyang layunin, at balak niyang pag-aralan pa ang mundong ito. At ang mga problema nito upang malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Humanga si Shiro sa lohikal na pag-iisip nito, ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa mga palumpong. Isang babaeng malubhang sugatan at pagod ang lumabas mula sa kagubatan at bumagsak sa harap ng grupo ni Shiro. Sa kanyang panaginip, naaalala ng babae kung paano siya tumatakbo palayo sa mga bandido kanina. Kahit isa rin siyang taong muling isinilang sa mundong ito, hindi niya sila nalabanan at sinisi niya ang kanyang special notes dahil doon. Sa nakaraang buhay niya ay medyo pangit siya at iniwan siya ng kanyang nobyo para sa isang magandang babae. Palagi siyang tinutukso ng mga tao sa kanyang paligid kaya nagsimula siyang mapuot sa mga magagandang babae. Biglang natapos ang kanyang panaginip at nagising siyang nasa kampo habang inaalagaan siya ni CJ. Sinabi nitong nilinis na nila ang kanyang mga sugat at nilapatan ng paunang lunas. Dumating si Sika na may dalang maligamgam na tubig upang linisin siya, ngunit napailing ang babae dahil ayaw niya sa itsura ni Sika na napakaganda. Sinabi ni Sina si Sika ang gumamit ng healing magic sa kanya, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang ugali. Mas lalo pa siyang nainis nang subukan siyang kausapin ni Sika at hiniling kay CJ na ay lapit siya sa apoy. Nalungkot si Sika rito, ngunit nais ni Shiro na matutunan niyang huwag basta pumasok sa personal na espasyo ng isang estranghero. Bukod pa roon, gusto niyang lumayo siya sa babaeng may isang braso dahil alam niya ang katotohanan tungkol dito. Kanina, nang bumagsak ang babae ay inutusan siya ni Sina kumuha ng tubig. Tumakbo si Shiro patungo sa ilog ngunit pinigilan siya ni Ri, at sa tingin pa lamang nito ay alam niyang may mali. Sinabi ni Ri na ang babae ay isa ring reincarnator tulad nila, at mapanganib ang kanyang special note. Isinulat nito na hinding-hindi niya patatawarin ang mga magagandang babae, at papatayin niya ang mga ito ng brutal. Pareho nilang naisip na tiyak na si Sika ang target nito. Bumalik sa kasalukuyan, inaalo ni CJ ang babae na nagpakilalang Ria. Tinanong niya kung gusto nitong kumain at agad itong pumayag. Ngunit nang abutan siya ni Sika ng mangkok, nagsimulang lumabas ang galit sa loob niya. Sinubukan ni Ria na abutin ang kanyang sandata, ngunit mabuti na lamang at naalis na yun ni Ria at mahigpit niya itong binabantayan. Binabantayan din siya ni Shiro kung sakaling may gawin itong masama. Ngunit walang kaalam-alam sina Si at Sika tungkol dito. Tinanong ni Si kung paano siya nasugatan at sinabi ni Ria na may mga taong umatake sa kanilang grupo at nahiwalay siya sa kanyang mga kasama. Naisip ni Shiro kung gaano karami sa kwentong yon ang totoo.
Ngunit naniwala si sa babae at inalok na protektahan siya hanggang makarating sila sa Valley Ria. Masaya itong tinanggap ni Ria. Ngunit nang sabihin ni Sika na dapat nilang pagkatiwalaan ang kanilang leader, muli siyang nainis at nasaktan pa ang kanyang sugatang braso. Sinabi ni Si na magpahinga siya, ngunit sinabi ni Ria na kailangan niyang pumunta sa ilog. Hiniling niya kay Sika na samahan siya, ngunit sinabi ni Si na siya na ang sasama. Sumagot si Ria na balak niyang maligo roon at siguradong maniakis siya kung gusto siyang silaipan. Namula si Si sa hiya at inosenteng tinanong ni Sika kung maniakis nga ba siya. Parang tinamaan ng emosyonal na pinsala si Si at halos mawala ng ulirat. Habang lalapit sana si Shiro upang aliwin siya, sinabi ni Ria na kapag lumapit siya ng 10 talampakan ay sisiga siya. Sinabi niyang ayaw din naman niyang lumapit dito. Biglang dumating si Ria at nagalok na siya na lang ang maghatid kay Ria sa ilog. Ngunit dahil hindi siya maaaring magsinungaling ay hindi rin niya maitago ang kanyang tunay na ekspresyon. Naisip ni Shiro na sana man lang ay itinago niya ang kanyang murderous intent dahil natatakot si Ria dito. Dahil dito ay iginiit ni Ria na si Sika ang maghatid sa kanya sa ilog. Walang problema kay Sika at ibinalik pa niya ang sandata ni Ria sakaling may umatake na halimaw. Natarante si Shiro dahil mas lalo nitong inilalagay sa panganib si Sika, kaya sinundan sila ni Ria upang bantayan siya. Susunod sana si Shiro ngunit pinigilan siya ni Si at sinabing igalang niya ang privacy ng mga babae. Sumagot si Shiro na mapanganib si Ria, ngunit sinabi ni Si na ang alindog ng isang adult na babae ay talagang mapanganib. Ayaw nang makipagtalo ni Shiro, ngunit hindi rin siya maaaring basta umalis dahil magiging kainahinala yun. Kaya nagsimula siyang mag-teleport o tumalon sa pagitan ng dalawang lugar nang napakabilis upang bantayan si Sika. Nagtaka si Sika nang makita siyang parang malabo ang itsura, ngunit sinabi ni Shiro na baka pagod lamang siya at nagkakamali ng nakikita. Sinabi niya sa kanya na magpahinga muna at pagkatapos ay ginamit niya ang sleep spell sa kanya, kaya agad itong nakatulog. Pagkatapos ay pumunta siya sa tabing ilog at binantayan si Ria na biglang itinapat ang kanyang espada kay Sika. Nagunat si Sika nang makita ito at tinanong siya kung may nagawa ba siyang ikinagalit niya. Sinabi ni Ria na wala siyang nagawang masama at sa halip ay isa siyang mabuting babae, ngunit hindi niya maaaring suwayin ang nakasulat sa kanyang espesyal na tala. Sinabi niya kay Sika na nanumpa siyang patayin ang lahat ng magagandang babae dahil sila ang Samira sa kanyang buhay sa Earth. Kaya nang makarating siya sa mundong ito ay nangako siyang maghihiganti sa kanila. Sumali siya sa iba't ibang grupo ng mga adventurer, pinapatay ang mga magagandang babae at pagkatapos ay tumatakas patungo sa susunod na grupo. Ngunit kalaunan ay nahabol din siya ng mga ito. Sinabi niya kay Sika na ngayon na ang kanyang turno para mamatay. Ngunit nang malapit na niya itong saksakin, panyana ni Ria ang espada mula sa kanyang mga kamay. Itinulak niya si Ria paatras at habang sinusubukan itong kunin muli ang kanyang sandata, dumating si Shiro at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi niya kay Shiro na bitawan siya, ngunit hinugot nito ang kanyang espada at sinabi na hindi na siya makakatakas na yon. Biglang may kumislap na napakaliwanag na liwanag na nakasilaw sa kanilang lahat. Nagtaka sila kung ano ang nangyayari at nang tumingin sila sa pinagmulan ng liwanag ay nakita nilang nanggagaling ito kay Sika na nagbago at naging isang literal na anghel. Nagulat si Shiro nang makita na pagkatapos ni CJ ay mayroon na namang isa sa kanilang grupo na kayang magbago ng anyo. Nagsimulang lumutang si Sika papunta kay Ria at sinabi sa kanya na wala nang kailangang magdusa pa. Ngunit binyantaan siya ni Ria na lumayo kung ayaw niyang mamatay. Biglang sumakit ng matindi ang naputo niyang braso at bumagsak siya sa lupa. Tinanong siya ni Sika kung gusto ba niyang saktan ng mga tao at sumagot si Ria na hindi. Ngunit hindi niya mapigilan ang nakasulat sa kanyang espesyal na tala. Naawa rin si Shiro sa kawawang babae na naging parang babaeng bersyon ni Jeffrey Dahmer dahil sa kanyang espesyal na tala. Ngunit naniniwala si Sika na dapat may paraan para mabago ang mga bagay. Lumutang siya papalapit kay Ria na sinampal ang kanyang mga kamay palayo. Ngunit nagdasal si Sika na tumigil na ang kanyang pagdurusa. Biglang may sumabog na liwanag mula sa kanyang mga kamay at agad na muling tumubo ang naputol na kamay ni Ria. Naging emosyonal si Ria nang makita muli ang kanyang braso at nagulat si Shiro dahil kahit na siya ay isang absolutong Diyos ay hindi niya kayang gumawa ng ganitong mga himala. Biglang ibinunyag ni Sika na isinulat niya sa kanyang espesyal na tala na kung sakaling nasasaktan ng kanyang mga kaibigan, gusto niyang maging isang anghel upang pagalingin sila at ibalik ang nawala sa kanila. Nagsimulang umiyak si Ria nang mapagtanto niyang itinuturing siya ni Sika na kaibigan. Pagkatapos ay nagsimulang ikwento ni Sika ang kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na mayroon siyang kakilakilabot na peklat sa mukha at nawalan pa siya ng isang mata, kaya ayaw niyang may ibang makaranas ng parehong bagay. Naniniwala siya na hindi niya kayang pagalingin ang emosyonal na sugat na dinaranas ni Ria, ngunit sinabi niyang maaari nilang hanapan ng lunas iyon ng magkasama.
Gayunpaman, sinabi ni Ria na lumayo siya at tinawag pa siyang pangit. Bigla niyang naisip ang Luna sa kanyang sitwasyon at sinabi kay Sika na ang umiyak nitong mukha ay mukhang pangit, kaya hindi na siya ang kanyang target. Tumakbo siya palayo pagkatapos noon, iniwang naguguluhan at nasasaktan si Sika. Nagpasya si Ria na habulin si Ria upang makita kung ano ang gagawin nito. Biglang bumalik si Sika sa kanyang normal na anyo at bumagsak, ngunit buti na lamang ay nandoon si Shiro upang siluhin siya. Samantala, nakahanap si Ria ng isang liblib na lugar at may inukit siya sa isang puno bago itinutok ang kanyang espada sa kanyang mukha. Ngunit dumating si Shiro sa sandaling yun at sinampal palayo ang espada mula sa kanyang mga kamay dahil sinabi ni R na sinusubukan niyang bulagin ang sarili upang hindi na gumana ang kanyang espesyal na tala. Tinanong siya ni Ria kung nandito ba siya upang patayin siya, ngunit sinabi ni Shiro na hindi siya bumaba sa ganoong antas. Sinabi niya kay Ria na kung sasaktan niya ang kanyang mga mata ay malulungkot si Sika. Ngunit naiintindihan niya ang kanyang mga dahilan. Kaya nag-alok siya ng isang kasunduan kung saan mawawala lamang ang kanyang paningin nang hindi nasisira ang kanyang mga mata. Tinanong ni Ria kung paano niya yun magagawa at ipinakita ni Shiro ang pinakahuling dark element skill na tinatawag na 5-finger underworld seal na kayang selyuhan ng isa sa kanyang 5 pandama ngunit kapalit nito ay lalo siyang lalakas. Tinanong siya ni Ria kung sino ba siya para magkaroon ng ganoong kalakas na mahika. At sumagot si Shiro na isa lamang siyang negosyante na nauubusan ng pagkain. Sinabi niya na ang spell na ito ang pinakamahusay na maiaalok niya dahil mabubulag siya nang hindi nasasaktan ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag din niya na tatagal ang spell hanggang mapawalang bisa ito ng isang malakas na light element spell, kaya malamang na hindi ito agad mawawala. Tinanong siya ni Ria kung bakit siya umaabot ng ganito kalayo para lamang kay Sika, at ang pinaka-obvious na hula niya ay dahil maganda ito. Ngunit sinabi ni Shiro na hindi siya ganoon kababaw at ibinunyag na medyo nagkamali siya sa kanyang espesyal na tala. Sinabi niya na noong una ay hindi siya makapagtiwala kanino man, kahit sa sarili niyang grupo. Ngunit naging mabait si Siko sa kanya sa kabila ng kanyang pangit na itsura. Kaya sinusubukan lamang niyang bayaran ang utang na loob niya rito. Sumagot si Riera na siguradong napakasarap maging bahagi ng isang mabuting grupo. Inalok siya ni Shiro na sumali sa kanila dahil tatanggapin siya ni Si kapag narinig nito ang kanyang sitwasyon. Tumanggi siya dahil napakarami na niyang kasalanan at gusto na niyang tahakin ang sarili niyang landas. Gayunpaman, tinanggap niya ang alok na kasunduan na bulagin siya at agad na ginamit ni Shiro ang kanyang skill sa kanya. Kalaunan ay bumalik siya kay Sika na nagising na. Sinabi niya kung paano muling tumubo ang braso ni Ria dahil sa kanyang kapangyarihan at natuwa si Sika sa pag-iisip na marami na siyang matutulungang tao. Ngunit sinabi ni Shiro na dapat nilang itago ang kanyang kapangyarihan dahil napakahalaga nito. Hindi niya maintindihan ang kanyang dahilan kaya ipinaliwanag ni Shiro na sa mga kwento, ninanakaw ng mga magnanakaw ang mahalagang bagay at ang kanyang kakayahan ay kabilang sa ganoong uri. Nalungkot ng kaunti si Sika nang marinig yun at lalo pang pinatibay ni Shiro ang kanyang kwento sa pagsasabing sinubukan siyang patayin ni Ria dahil maganda siya. Sinabi niya na dapat niyang protektahan ang sarili mula sa mga masasamang tao tulad niyon. Tinanong ni Sika kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Shiro na hindi niya kailangang pagdudahan ang lahat, ngunit dapat niyang obserbahan ang kanilang ugali upang malaman kung kaibigan ba sila o kaaway. Natuwa si Sika nang marinig yun at sinabi pa ni Shiro na kung sakaling makatagpo siya ng mapanganib na tao kahit nag-iinat siya, dapat lang siyang sumigaw ng malakas para tawagin siya at agad siyang darating upang tulungan siya. Sinabi niyang maaari siyang magkamali ng 1 o 2 beses dahil sasalo siya sa kanya. Naging emosyonal si Sika nang marinig yon. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Shiro upang tatakan ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng pakikipagkamay. At kahit alam niyang makakatanggap siya ng napakalaking pinsala, hinawakan ni Shiro ang kanyang kamay. Nakaramdam siya ng matinding sakit dahil dito, ngunit pinilit niyang tiisin yon upang hindi niya maduraj ang kamay nito. Kinabukasan, sinabi ni Shiro kay Sina umalis si Ria kagabi at nag-iwan din siya ng mensahe para kay Sika bago siya umalis. Isinama niya ang buong grupo sa punong pinag-ukitan ni Ria ng kanyang mensahe kagabi. Sa mensahe ay pinasalamatan niya si Sika sa pagpapagaling sa kanyang pisikal at emosyonal na sugat at nangakong tutulungan siya kung muli silang magkita. Naging emosyonal si Sika nang mabasa yon at sinabi ni Sina sana man lang ay nahatid nila siya. Ngunit sinabi ni Shiro na masaya si Ria nang umalis siya at sinabi nitong hahanapin niya ang sarili niyang landas. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa lungsod ng Valeria. Habang nag-uusap sina Si at Salka tungkol sa kanilang kasabika na makarating sa bagong lugar, naalala ni Ria ang pag-uusap nila ni Shiro kagabi. Sinabi nito sa kanya kung paano niya kinuha ang paningin ni Ria upang hindi na ito umatake sa mga babae mula ngayon.
Nagulat si Ri. Mas lalo pa siyang nagulat sa pagbabago ni Sika dahil walang nabanggit ang kanyang espesyal na tala tungkol doon. Samantala, ang espesyal na tala ni Si ay may napakadetalye at nakakahiya pang paliwanag tungkol sa proseso ng kanyang pagbabago, at kahit ang pag-alala lamang dito ay nagdulot ng panginginig kay Ri sa takot. Gayunpaman, sinabi ni Shiro na kailangan niya ang buong detalye nito nang nakasulat dahil gusto niyang malaman kung may kahinaan si Si na maaaring maging problema sa hinaharap. Labis na napahiya si Ri sa gawain yun ngunit tinanggap pa rin niya ito. Sinabi ni Shiro na maaari niyang gawin ito ng dahan-dahan dahil gusto niya lamang malaman ang mga kahinaan kapag nakapagdesisyon na si Si. Ipinaalala niya kay Ri ang pagkakataong sinabi ni Si sa kanila na iikutin muna niya ang mundo bago magtakda ng layunin ng kanilang paglalakbay. May ideya si Shiro kung ano ang pinakamahusay na layunin. Naniniwala siya na dapat maging hari si Si dahil ayon sa sinabi ng manlolokong si Kayahiro, kahit ang mga taong galing sa ibang mundo ay maaaring maging hari dito. Sinabi niya kay Ri na si Sika ay isang inosenteng tao na walang alam tungkol sa tunay na mundo. Ngunit si Si ay isang taong alam ang madilim na bahagi ng mundo ngunit nananatiling malinis ang puso. Naniniwala siyang kung si Seijay ang mamumuno sa isang kaharian ay makakatulong yun sa mga inosenteng tao tulad ni Sika. Sumagot si Ri na kaya rin naman gawin yun ni Shiro, ngunit sinabi niya na dahil sa nabawasan niyang kita, ang kanyang bansa ay magiging pinakamahirap sa lahat. Bukod pa rito, hindi siya nababagay maging pinuno. Sa kabilang banda, si Sei ay may karisma na nagpapasunod sa mga tao sa kanya at kaya niyang pamunuan ang mga ito sa anumang sitwasyon. Bumalik sa kasalukuyan, sina Shiro at Ri ay isang koponan na may hiwalay na layunin mula sa kanilang dalawang natitirang kasama sa grupo. Sa ngayon, gusto nilang mag-level up sina Si at Sika hanggat maaari, at hindi yun magiging mahirap dahil may napakalaking grupo ng mga halimaw sa harap nila. Sinabi ni Si sa lahat na lalampasan nila ang grupo ng mga halimaw at maabot ang gate ng lungsod. Ngunit habang tumatakbo sila ay bigla siyang tumigil at sinabing kailangan niyang atali ang kanyang sintas ng sapatos. Kahit na ang kanyang sapatos ay may kasing daming sintas gaya ng dami ng zero sa aking bank account, naniwala si Sika at tumakbo ng mauna. Sinundan siya ni Shiro at gumamit ng wind wall upang protektahan siya laban sa mga halimaw. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita si Seijay na sumisigaw na parang si Goku upang mag-transform sa kanyang Super Saiyan Angel form. Iniisip ni Shiro na hindi na kailangan ng drama sa sintas ng sapatos para lamang doon. Ngunit naalala niya na napupunit ang mga damit ni Si sa tuwing nagtatransform ito at hindi mura ang mga yon. Buti na lang at naalala rin yun ni Si. Kaya hinubad niya ang mamahaling damit, tinupi ito ng maayos at pagkatapos ay nagsimulang sumigaw muli mula sa simula. Samantala, nakaisip si Shiro ng plano upang matulungan ding mag-level up si Saicha. Nakakita siya ng ilang guho kung saan maaari silang magtago, ngunit nagsimulang umakyat ang mga halimaw sa mga pader. Iminungkahi ni Ri na hampasin nila ang mga ito upang mahulog pababa, at sinunod ni Sika ang kanyang payo. Ginamit ni Shiro ang basbas ng makapangyarihang Diyos sa kanila, na nagpapataas ng kanilang stats upang hindi sila mahirapan. Pagkatapos ay nagpasya siyang patagilan ng laban hanggat maaari nang hindi pumapatay ng anumang halimaw. Kaya gumawa siya ng ilang golem mula sa putik na ligtas na nakikipaglaban sa mga halimaw. Pagkatapos ay lumingon si Shiro upang tingnan kung nasaan na si Seijay. Sa kanyang pagkadismaya, sumisigaw pa rin ito dahil kailangan niya ng galit upang mag-transform, ngunit wala siyang maisip sa ngayon. Bigla niyang naalala ang pagkakataong may intern na tumapak sa kanyang sapatos. At ginamit niya ang galit na iyon upang mag-transform nang hindi napupunit ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng burol at napaisip si Shiro kung ano pa ang silbi ng mga pakpak niya. Pagkatapos ay umakyat si Si sa mga guho kung saan naroon ang iba pa niyang kasama sa grupo at agad na inatake ng matinding cringe si Ri nang makita ang kanyang mga nakakahiya na galaw. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang gumagalang adventurer na nagngangalang Hero Aldin at pagkatapos ay tumalon pababa habang pinapatumba ang mga halimaw gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Labis na humanga si Sika sa kanya ngunit pinipigilan ni Ri ang sarili na masuka habang nakikita ang kanyang nakakahiya na mga galaw. Samantala, patuloy na nilalabanan ni Si ang maliliit na halimaw. Ngunit nang makaharap niya ang isang higanteng rock golem, pinatay niya ang kanyang kapangyarihan upang makapag-farm siya ng aura mamaya sa pamamagitan ng paglipad at paggamit ng iba pa niyang mga galaw. Dahil doon, niripol niya ang lahat ng mga halimaw at maya-maya ay naglaho bago bumalik muli sa kanyang normal na anyo. Hindi man nang nagduda si Sika na sisiyang si Aldin at ikinwento niya sa kanya kung gaano kastig ang bayani. Natuwa siya nang marinig yun at gusto rin niyang purihin siya ng iba. At ngayon ay iniisip ni Shreya kung talagang magandang ideya bang gawin hari ang narcissistic na idiot na ito. Di nagtagal ay narating nila ang lungsod ng Valeria at marami itong sorpresa para sa kanila.
Masigla ang plaza ng lungsod at puno ng masasayang tao at sa gitna ng lungsod ay may isang malaking kastilyo. Gayunpaman, ang nakakagulat ay may isang job center na nasa tabi mismo ng kastilyo at nakaramdam si Shiro ng matinding simpatiya para sa lahat ng mga corporate slaves na nakatambay sa lugar na yun. Pagkatapos noon ay ibinalik nila ang nilalang na nagdala ng kanilang bagahe sa kulungan ng mga hayop. Ngunit sinabi ng lalaki kay CJ na hindi nila maaaring isama ang isa pang hayop. Habang kayang tiisin ni Shiro ang karamihan sa mga bagay, nagalit kahit siya nang tawagin siyang hayop at natakot ang lalaki sa kanyang galit na titig. Sakto namang nakakita si Sika ng isang hayop na kamukhang kamukha ni Shiro at pati siya ay nandidiri rito. Gayunpaman, nakita niya itong cute, ngunit wala na yung dapat pang pag-usapan dahil lahat naman ay nakikita niyang cute. Pagkatapos noon ay ginalugad nila ang lungsod at si Saka ay patuloy na naabala sa bawat maliit na bagay. Iniisip ni Shiro na kahit mukhang mapayapa at masaya ang mundong ito, napakaraming problema para sa mga otherworlder na tulad nila. Ang pinakamalaking problema ay hindi naglalaglag ng pera ang mga halimaw at kailangan nilang makahanap ng tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita upang mabuhay at umunlad ng maayos. Iniisip ni Shiro na maaari niyang gawing madali ang lahat para sa kanila kung gagamitin lamang niya ang kanyang kapangyarihan bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit naisip niya na ang ganoong mababaw na paraan ay makakasama sa mga inosenteng tanga sa kanyang grupo kaya kailangan niyang maging mas matalino tungkol dito. Sa gabi, tumuloy sila sa isang inn at sinabi ni si kay Shiro na nagtanong-tanong siya sa lungsod at nalaman niyang kailangan nilang maghanap ng trabaho sa mundong ito kung gusto nilang kumita ng pera. Nadismaya si Shiro nang marinig na kailangan pa rin nilang manghuli ng trabaho kahit sa ibang mundo. Ngunit pagkatapos ay ibinigay ni Si ang mga detalye. Sinabi niya na ang 2,000 ra kada buwan ay itinuturing na disenteng sahod dito. Tinanong ni Shiro kung wala bang gantimpala sa pagbatay ng mga halimaw tulad ng ginawa nila kahapon. Sumagot si Sina hanggat wala silang quest na manghuli ng mga halimaw, hindi sila babayaran. Naalala ni Shiro na may ilang mataas ang bayad na trabaho rin sa job center. Naalala niya ang isang job posting tungkol sa assistant ng detective na nagbabayad ng 10,000 ras kada buwan at may trabaho rin sa paglilinis ng basura na nag-aalok ng 28,000 ras bawat buwan. Sinabi niya kay Siang tungkol sa mga trabahong yun at sinabi na mukhang kainahinala ang mga yun dahil walang karanasan o kwalifikasyon ang kailangan upang tanggapin ang mga ito. Naiisip niyang siguradong mahuhulog si Sika sa mga trabahong yun kaya umaasa siyang may lalayo niya siya roon. Sumang-ayon si sa kanya na ang mga disenteng trabaho ay magbibigay lamang sa kanila ng normal na buhay. Ngunit ang mga matasang bayad na trabaho ay kadalasang kainahinala o nangangailangan ng sobrang karanasan. Bigla siyang nakaisip ng ideya at tinanong si Shiro kung ano ang tingin niya sa pagpunta sa kasino. Nagulat si Shiro nang marinig na maging ang kanilang bayani ay interesado sa pagsusugal. Ngunit sinabi ni Si na gusto lamang niyang mang-alap ng mas maraming impormasyon. Sinabi niya na sa pamilihan ay nakilala lamang niya ang mga ordinaryong tao na kumikita ng ordinaryong halaga ng pera. Ngunit sa kasino ay tiyak na makakahanap sila ng mga taong may kakaibang trabaho o kumikita ng napakaraming pera. Sinabi niya na ang impormasyon ang pinakamahalagang pera para sa mga taong tulad nila. At plano niyang gamitin yun upang makagawa ng pinakamahusay na landas na magpapahintulot sa kanyang grupo na mamuhay ng walang inaalalang kahit ano. Nagustuhan ni Shiro ang kanyang plano at kinabukasan ng gabi ay nagtungo ang buong grupo sa isang marangyang kasino. Agad na sinubukan ni Sika ang kanyang swerte sa isang laro at ang waitress na lumapit upang lagyan muli ng inumin si Shiro ay nandidiling sa kanyang hitsura. Ganito rin ang ibang mga customer sa kasino, ngunit hindi yun daanong nakakaapekto sa kanya. Sa kabutihang palad, nanalo si Siko sa kanyang kauna-unahang laro sa kasino at labis siyang natuwa tungkol dito. Samantala, kinausap ni Si ang mga tao upang mang-alap ng impormasyon at ginamit ni Ria ang sarili niyang mga paraan upang maghanap ng kapaki-pakinabang na bagay ng hiwalay. Sa pagitan nito, nagpasya si Sika na mag-all-in sa susunod na round ng pagsusugal, at natalo ang lahat ng kanyang napanalunan sa una. Naglaro pa siya ng kaunti, ngunit pagkatapos ay nagutom kaya nagpahinga siya upang kumain ng burger. Tinanong siya ni Shiro kung magkano ang nagastos niya at sinabi niya na gumastos siya ng humigit kumulang 20,000 ras na sapat upang halos malagas ang buhok niya sa pag-aalala. Sakto namang lumapit ang manager ng kasino kay Sika at sinabi na napansin niya ang kanyang paglalaro kanina at nausisa siya tungkol sa kanyang kalagayang pinansyal. Kumpiyansang sinabi ni Sika na siya ay mayaman at natarante si Shiro dahil dapat sana ay pinigilan niya siyang sabihin yun. Ang manager na si Kasha naman ay labis na natuwa at nagsimulang bulahin si Sika. Tinanong niya kung maaari siyang pumunta sa kanyang opisina upang makapag-usap sila ng pribado at pumayag lamang siya kapag pinayagan din si Shiro bilang kanyang bodyguard.
Pagdating sa opisina, nagdala ang isang katulong ng mainit na koko para kay Sika. Samantala, sinuri ni Shiro ang silid at iniisip na kumikita ng malaki ang kasino. Biglang sinimula ni Jieg na purihin si Sika, sinasabing talagang humanga siya sa kanyang tapang na mag-all-in ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya na ang mga mayayamang tao ay dapat magsugal ng ganoon. Natuwa si Sika sa sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya na dahil sa sobrang paghanga niya sa kanya ay may espesyal siyang alok para sa kanya. Ipinakita niya ang isang ginintuang extra stage pass na gagawin siyang VIP sa casino at magbibigay sa kanya ng access sa mas kapanapanabik na mga laro para sa kanilang mga regular na customer. Sinabi niya na karaniwan ay nagkakahalaga ng 20,000 ras ang enrollment fee at membership charges. Ngunit para sa kanya ay gagawa siya ng eksepsyon at babawasan ang bayarin hanggang maging zero. Natukso si Sika sa alo, ngunit sinabi niya na kailangan pa rin niyang magbayad ng membership charges sa susunod na taon. Ipinagmamalaki ni Shiro na nagsimula na siyang maghinala sa mga kainahinalang bagay, ngunit si Kasha ay mahusay magsalita at hindi pa tapos. Sinabi niya kay Sika na ang kanyang membership fees ay aalisin na habang buhay dahil gusto talaga niyang maging VIP siya. Tinanong siya ni Sika kung ano ang espesyal sa kanya at sumagot siya na talagang naantig siya sa kanyang estilo ng pagsusugal at gusto pa niya itong makitang magsugal ng mas marami. Natutukso si Sika at tinanong niya si Shiro kung ano ang dapat gawin. Wala siyang nakikitang masama sa pagkuha lamang ng membership card, ngunit iminungkahi niyang kausapin muna niya si Si. Nagustuhan din ni Sika ang ideya at sinabi ni Kasha na maaari niyang kausapin ang kanyang kaibigan at kung mayaman ito ay gustuin niyang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Sika na mayaman si Si ngunit hindi kasing yaman niya at nag-alala si Shiro para sa kanyang kinabukasan. Hindi nagtagal ay umalis sila sa silid at sinabi ni Sika na napakabait ng manager. Sakto namang dumating din doon si Ri na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang umaalis si Sika upang hanapin si CJ, nanatili si Shiro upang kausapin si Ri. Na may nakakabahalang balita tungkol kay Kasha. Sinabi niya na isa rin itong reincarnator tulad nila. At sa kanyang espesyal na tala ay isinulat niya na hindi na siya maloloko muli at sisirain niya ang lahat ng mayayamang tao. Nanumpa siyang ubusin sila at itulak sa kailaliman ng impyerno. At hindi sigurado si Ri na kahit si Shiro ay kayang talunin siya sa kanyang mga laro. Di nagtagal ay bumalik ang grupo sa kanilang inn at sinabi ni Saka sa lahat ang tungkol kay Kasha. Lahat sila ay sumang-ayon na kainahinala ang kanyang tunog at nadismaya siya nang marinig yun. Tinanong ni Si ang opinyon ni Shiro tungkol sa manager at sumagot siya na napakahusay nitong paniwalain ng mga tao na sila ay espesyal at linlangin sila. Sinabi niya na sa kabutihang palad ay hindi nahulog si Sika sa kanyang mga kasinungalingan ngunit tiyak na may ibang taong naloloko. Pagkatapos noon ay nagpa siya si Si na ibahagi ang kanyang ulat. Sinabi niya na nakausap niya ang maraming tao na kumuha ng mga matasang bayad na trabaho mula sa job center. Nakapagtataka, lahat ng mga trabahong yun ay humantong sa kasino sa huli. At walang sinumang pumasa sa mga pagsusulit. Sinabi niya na tanging ang kaibigan ng isang lalaking nagngangalang Kai ang nakakuha ng trabaho bilang assistant ng detective at ang trabaho nito ay hanapin ang mga taong nagwaldas ng pera sa kasino. Lalong naging nakakabahala ang kwento nang ibunyag ni Si na nawawala na ang kaibigan ni Kai sa loob ng ilang panahon. At nang pumunta siya sa bahay nito upang kausapin siya, natuklasan niyang naglaho ang bahay nito at ang lupa ay ibinebenta na. Nawala rin ang family registry ng lalaki at hindi man lamang tinanggap ng pulis ang ulat ng nawawalang tao na parang hindi siya kailanman umiral. Halos sigurado si Shiro na si KJA ang may kagagawa nito. Napansin niyang mukhang kinakabahan si Ri sa pagbabahagi ng ilang impormasyon kaya ipinahiwatig niya na sasalo siya para sa kanya anuman ang sabihin niya. Napanatag si Ri nang marinig yun at iniabot niya kay Si ang isang bagay na nakita niya malapit sa likurang gate ng kasino. Parehong kinilabutan sina Si at Shiro nang alisin nila ang tela at makita ang isang daliri ng tao at kahit papaano ay napigilan nilang makita yun ni Sika. Ipinaliwanag ni Ri na naglilibot siya sa likurang pinto nang makita niya ang isang lalaking may dalang kung ano sa kanyang likod at nahulog ang daliri mula sa bagahe. Napagtanto lamang niya kung ano yun nang makalapit siya at sandali siyang nagduda kung kukunin ba niya ang daliri o hahabulin ang lalaki. Sinabi ni Si sa kanya na tama ang naging desisyon niya dahil mapanganib na habulin ang lalaki ng mag-isa. Ngayon ay sigurado na siya na may ginagawang kainahinala ang kasino at sinabi na kailangan nilang malaman pa ang higit tungkol dito. Agad na nagbonuntaryo si Seika na mag-undercover dahil siya ang napili ni Kasha. Binalaan siya ni Nari at Shiro na mapanganib yun dahil ang mga mayayamang taong tulad niya ang tunay na target ngunit sumagot siya na galit siya dahil pinagtaksilan at sinaktan ni Kasha ang ibang tao. Sinabi niya na kailangan itong pigilan kahit ano pa ang mangyari at humarap si Shiro kay Si na hinihilin na pigilan siya.
Ngunit mas lalo pang nagliyab si sa sigasig, dahilan upang halos mabaliw silang dalawa ni Ray. Kalaunan, lumabas silang dalawa upang mag-usap at tinanong ni Shiro si Ray tungkol sa kakayahan ni Kasha dahil sinabi niyang kahit ang Absolute God ay hindi kayang talunin siya. Sumagot siya na hindi niya nakita ang lahat, ngunit isa sa kanyang mga kakayahan ay ang makita ang lahat ng kasinungalingan na marahil ay nagpapagana sa iba pa niyang mga kakayahan. Bago natin ituloy itong video, maaari mo bang i-subscribe at i-follow ang ating channel na Anaka PTV para sa mga bagong magagandang recap? Maraming salamat. Gayunpaman, ang kanyang status window ay lubhang abnormal at parang pinutol, idinikit, at paulit-ulit na nabago ang anyo. Binalaan niya siyang mag-ingat at napagtanto ni Shiro na hindi siya dapat magsinungaling sa harap ni Kasha kahit bilang biro. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang robe kay Ray at sinabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Ikinwento niya kung paano sila nagpunta upang kumita ng pera ngunit nauwi sa paghahanap ng isang masamang tao at ngayon ay pipigilan nila ito. Sumang-ayon si Ray at sinabi kay Shiro ang isa pang detalye tungkol sa kanyang espesyal na tala. Isinulat niya na kung ang tunay na kasamaan ay lilito sa kanyang harapan, siya ay magiging sugo ng impyerno at hihilahin sila patungo sa kadiliman, at nagulat si Shiro habang bahagyang nagbabago ang kanyang anyo. Sa susunod na gabi, nagbihis ng elegante si Sika at naglakad na parang modelo papunta sa kasino. Sinasabi kay Shiro na kailangan niyang umarte kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol kay Kasha. Naniniwala siya na magtatagumpay siya dahil tinuruan siya ni Shiro at Ray kung paano itago ang katotohanan nang hindi nagsisinungaling. Di nagtagal ay nakarating sila sa kasino at dumating si Kasha upang salubungin sila. Tinanong niya si Sika kung nakapagdesisyon na ba siya tungkol sa kanyang alok at sinabi ni Sika na kung maipapakita niya sa kanya ang isang laro na magpapasaya sa kanya, magiging miyembro siya. Natuwa siya sa narinig at sinabi sa kanya na sumunod siya sa kanya kasama ang kanyang pangit na gwardya. At iniisip ni Shiro na hahayaan muna niyang magmayabang ang manager bago mabunyag ang kanyang masasamang gawain. Pagkatapos ay dinala ni Kasha sina Sika at Shiro sa underground VIP area. Alam ni Shiro ang kakayahan ni Kasha na matuklasan ang mga kasinungalingan. Kaya ang pinakamahusay nilang paraan upang labanan siya ay ang magbigay ng kaunting impormasyon hanggat maaari. Binigay pa lang nila ang pangalan ni Sika para mailagay sa VIP pass bilang panimula. At iniisip ni Shiro kung ano pa ang maaari nilang gawin mula sa puntong ito. Biglang tinanong ni Kasha si Sika kung magkano ang balak niyang gastusin ngayon, na para bang nagpapahiwatig na baka maglalaro siya ng 1,000,000 ras. Tinanong siya ni Sika kung minamaliit ba niya siya, at biglang sumama ang timpla ni Kasha. Pagkatapos ay dinala niya sila sa VIP zone, at ang atmosfera doon ay lubos na naiiba sa karaniwang kasino. Nagustuhan ni Sika ang vibe ng lugar. At pagkatapos ay ipinakilala ni Kasha ang isang empleyado na magpapakita sa kanila ng paligid. Ang lalaking nagngangalang Kado ay unang nagpakilala sa sarili, ngunit paulit-ulit siyang nauutal habang sinusubukang ipaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay dito. Iniisip ni Shiro na bago si Kado, ngunit hindi niya siya mababantayan ng matagal. Dahil lumapit si Kasha sa kanya at tinanong kung gusto rin ba niyang magsugal. Napagtanto ni Shiro na nandito siya upang kumuha ng impormasyon mula sa kanya dahil walang ibinabahagang kahit ano si Sika. Sumagot siya na hindi siya pwedeng maglaro dahil wala siyang pera at hindi yun kasinungalingan. Pagkatapos ay inactivate ni Shiro ang kanyang skill na dynamic vision na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng nangyayari sa paligid ng silid habang nakikipag-usap pa rin kay Kasha. Nakakita siya ng isang especially iya na nagtatala ng detalye tungkol sa lahat tulad ni Sika na isang marangyang batang babae na may budget na mahigit 1,000,000 roar. Biglang tinanong ni Kasha si Shiro kung malakas ba siya at sumagot siya na oo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kasha kung lampas ba siya sa level 70 at nagbigay si Shiro ng malabong sagot na nagtatago sa kanyang level habang hindi rin maituturing na kasinungalingan. Sunod na tinanong ni Kasha ang tungkol sa kanyang stats. At sumagot si Shiro na ipinamahagi niya ang kanyang skill points nang hindi masyadong iniisip at marami raw zero sa kanyang stats tulad ng sa magic defense. Well, hindi rin yun kasinungalingan dahil malinaw naman na maraming zero sa 1,000,000,000,000. Ngunit iniisip ng especially iya na hindi maayos na ipinamahagi ni Shiro ang kanyang skill points. Isinulat niya na inilagay niya ang kanyang points sa mga warrior-like attributes at ang magic defense ang kanyang kahinaan na maaari nilang gamitin upang talunin siya. Biglang may isang empleyado na dumating upang tawagin si Kasha sa isang customer na nangangailangan ng kanyang tulong at agad niyang sinabi kay Sika na kailangan niyang umalis. Tinanong niya kung gusto niyang makakita ng isang bagay na kawili-wili tulad ng monster battles at sinabi ni Sika na pag-iisipan niya ito. Umalis si Kasha at iniwan si Kado na bahala sa kanya at patuloy pa rin itong nauutal dahil marahil ito ang kanyang unang araw sa trabaho.
Samantala, dinala ni Kasha ang kliyenteng tumawag sa kanya at nagulat si Shiro nang makita ang isa pang mataba at pangit na bastardo na kamukhang kamukha ng kanyang boss sa nakaraang buhay. Umaasa na lamang siya na hindi ito ang parehong tao nang mapunta ang kanyang mga mata sa notepad ni Kasha kung saan nakasulat ang isang liberation plan. Samantala, nagwawala si Sika at tinatakot si Kado, hinihingi na dalhin siya sa pinakamasayang laro. Natutuwa si Shiro na naiintindihan niya ng mabuti ang kanyang papel, na magwala at manatili rito hanggat maaari nang hindi gumagastos ng masyadong maraming pera. Samantala, nagkunwari siya na sumasakit ang kanyang tiyan at tinanong si Kado kung nasaan ang washroom. Nagpasya si Kado na ihatid siya, ngunit pinigilan siya ni Sika at sinabihan na dapat mas pagtuunan niya ng pansin ang mga customer. Ginamit ni Shiro ang pagkakataong yun upang tuklasin ang kasino ng mag-isa. Una niyang sinipsip ang enerhiya ng isang gwardya upang mawalan ito ng malay. At pagkatapos ay ginamit ang kanyang skills upang maging paniki. Nagsimula siyang maghanap kay Kasha at nakita niya itong pumapasok sa isang lihim na silid. Mabilis siyang pumasok sa silid at pagkatapos ay gumamit ng isa pang skill upang magbukas ng portal sa pagitan niya at ng silid kung nasaan si Sika upang agad siyang makapunta sa kanyang lokasyon kung kailangan niya ng tulong. Nang makita niyang maayos naman siya, ibinaling ni Shiro ang kanyang atensyon sa kakaibang estatwa sa kabilang bahagi ng silid. Lumapit si Kasha sa estatwa at nagsimulang makipag-usap sa kanyang mga magulang, sinasabi sa kanila na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Naalala niya na tinuruan siya ng kanyang mga magulang na may mas mahalagang bagay kaysa sa pera sa mundo. Hindi sila kailanman naging mayaman, ngunit tinuruan siya ng kanyang mga magulang na pahalagahan ang isang buhay na may katapatan. Ngunit ang katapatang yun ang kumuha ng kanilang buhay nang tumanggi silang paalisan sa kanilang bahay para bigyang daan ang isang malaking korporasyon na magtayo ng proyekto sa kanilang lupa. Dahil dito, sinagasaan ang korporasyon ng kanilang bahay gamit ang isang flak na pumatay sa kanilang dalawa. At lubos na nagbago si Kasha pagkatapos ng insidenteng yun. Naging assassin siya at inalay ang kanyang buhay sa pangandaso sa mga bastardo na responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang matapos ang misyon ng kanyang buhay, nagpasya rin siyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Ngunit noon ay nagkaroon siya ng pagkakataong makarating sa mundong ito at naramdaman niya ang kanyang mga magulang ang nagpadala sa kanya rito. Sa mundong ito rin, nakita niya ang mayayaman na inaapi ang mahihirap at ginawa niyang misyon na bigyan sila ng sakit na magpapalaya sa kanila mula sa kanilang makamundong pagnanasa. Hiniling niya sa kanyang mga magulang na patuloy siyang bantayan at napagtanto ni Shaya na wala na siyang ibang dahilan upang mabuhay kundi ang maghiganti sa mga mayayaman. Biglang dumating doon si Kado at isa pang empleyado, na sinasabihan si Kasha na nagwawala si Sika at sinasabing gusto na niyang umalis dahil walang kawili-wili dito. Umismed si Kasha at sinabi na marahil ay natatakot siya sa mataas na exchange rates at sinabi sa kanila na gamitin ang strategy number 13 upang akitin siya. Sumang-ayon ang dalawang empleyado at nagsimulang bumalik, ngunit pinigilan ni Kasha ang pangalawa dahil may natuklasan siyang kasinungalingan sa sagot nito. Nag-activate ang kanyang skill dahil doon at sinipsip niya ang lahat ng life force ng lalaki at ginawa itong isang patay na husk. Pagkatapos ay tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang itapon ang basura at pagkatapos ay humarap kay Kado at tinanong kung naiintindihan niya ang dapat niyang gawin. Kinakabahang sumagot si Kado na ang strategy number 13 ay nangangahulog ang hahayaan nilang manalo si Sika ngayon upang ma-addict siya, at pinuri siya ni Kasha na nagsasabing gusto niya ang mga tapat na tao na alam ang dapat gawin. Kinakabahang umalis si Kado sa silid. Ngunit dahil sa interaksyong yun, mas nalaman ni Shiro kung paano gumagana ang kapangyarihan ni Kasha. Gayunpaman, bumalik siya kay Sika na patuloy na nananalo ayon sa plano ni Kasha. Ngunit hindi makapag-focus si Shiro dahil pakiramdam niya ay kakaiba pa rin matapos makita ang isang taong mamatay sa harap niya. Biglang sinabi ni Sika na mag-focus siya sa kanya dahil 6 na beses na siyang nanalo sunod-sunod. Tinanong siya ni Shiro kung magkano na ang kanyang napanalunan hanggang ngayon at sinabi niya na nanalo siya ng 2 milyong ras. Kinakabahan na ngayon si Kado at ang dealer dahil tinataya ni Sika ang lahat ng perang kinita niya sa susunod na round. Sinabi ni Kado sa kanya na hindi niya kailangang mag-all-in sa bawat pagkakataon. Ngunit sumagot si Siko na yon ang kanyang playing style, hindi alam na kailangang hayaan siya manalo ng kasino upang ma-addict siya. Hindi kayang ipagsapalaran ni Kado na malugi ang kanilang kasino kaya agad siyang umalis upang i-report kay Kasha habang muling nalunod sa pag-iisip si Shiro. Sa pagkakataong ito iniisip niya kung paano hindi naangkop ang kanyang panuntunan na makuha ang ika-1,000 bahagi ng kanyang tunay na kita sa casino chips dahil hindi yun pera. Biglang dumating si Kasha at binati si Sika sa kanyang mga panalo. Napansin ni Shiro ang namamagang mukha ni Kado habang sinasabi ni Kasha kay Sika na ang mga talent-adong sugarol tulad niya ay dapat maglaro ng mas mahusay at mas kapana-panabik na laro.
Naging mausi sa si Sika at sinabi ni Kasha na dadalhin niya siya ngayon sa Coliseum na mas eksklusibo pa kaysa sa VIP stage. Nagpasya siyang sumunod sa kanya at bumaba pa sila ng mas malalim sa gusali at pumasok sa isang underground arena kung saan maraming magic beasts ang nakakulong sa mga kulungan. Sinabi ni Kasha kay Sika na ang Monster Battle ang ultimate game ng kanyang casino at maaari siyang tumaya ng pera sa mga halimaw na maglalaban hanggang kamatayan para sa kanya. Nababahala na si Sika nang marinig ang paglalarawan at pagkatapos ay natakot siya sa dagandom ng isang halimaw. Pinakalma ni Kaha ang halimaw at tinanong siya ni Shiro kung saan niya nakuha ang halimaw na iyon dahil hindi pa niya ito nakita sa wild. Sumagot si Kaha na ang mga ito ay espesyal na mga halimaw na nilikha sa kasino at nagulat si Shiro nang marinig yon. Pagkatapos ay tinanong ni Kasha si Sika kung interesado siya ngunit medyo kinakabahan siya ngayon at nagpa siya si Shiro na oras na para umuwi. Binigyan niya siya ng pahiwatig sa pamamagitan ng pagbanggit kay CJ at kung gaano nito kagustang makita ang mga halimaw na ito. Nakuha ni Sika ang pahiwatig at sinabi kay Kasha na gusto niyang umuwi na yon at sabihin kay Si ang tungkol sa mga kapanapanabik na laro dito. Hindi siya mapigilan ni Kasha at inutusan niya si Kado na ihatid siya palabas. Sa elevator, napansin ni Sika ang namamagang pisngi ni Kado at ginamit niya ang kanyang healing magic upang gamutin ito. Biglang nagbago ng panig si Kado nang makita ang kanyang kabaitan at sinabi niya kay Seiya na tumakas at huwag nang bumalik sa kasino dahil buhay niya ang habol ni Kasha. Sinabi niya na maraming mayayamang tao at maging marami sa kanyang mga kasamahan ang namatay sa kamay nito at kahit siya ay natatakot na mawala ang kanyang buhay anumang oras. Hiniling ni Shiro sa kanya na sumama sa kanila. Ngunit hindi makatakas si Kado dahil hawak ni KJA ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanila na lumabas at ipakalat ang katotohanan tungkol sa kasino upang balang araw ay may dumating na bayani upang sirain ito. Agad namang natupad ang kanyang hiling dahil dumating din doon si sinakilala rin bilang Hero Aldin kasama si Ri. Nagulat si Sika nang makita silang magkasama at nahihiyang sinabi ni Ri na nagkita sila habang pareho nilang sinusubukang pasukin ang gusali. Napaluha si Kado sa pagkakita na talagang may dumating na bayani at inalo siya ni Si bago nagpa siya na harapin ang manager ng kasino. Nagboluntaryo si Shaya na sumama sa kanya at ibinawi ni Si ang kanyang mga pakpak upang magkasya sa loob ng elevator. Sumama rin si Kado at sinabi sa kanila ang tungkol sa skill ni Kasha na sumisipsip ng buhay at skills ng mga taong nagsisinungaling sa kanya. Pagdating nila sa VIP floor, sumigaw si Kado sa mga customer na lumabas dahil nakalaya ang mga halimaw sa basement at maaaring umatake sa kanila. Nagpanik ang mga customer at sinubukang tumakas habang hindi alam ng mga empleyado kung paano hahawakan ang sitwasyon. Pagkatapos ay pinamunahan ni Kado sina Si at Shaya papunta sa basement. Ngunit isang empleyado ang sumakay sa nag-iisang elevator na mayroon sila at bumaba muna upang babalaan si Kasha. Habang nagpanik si Kado dahil na yon ay wala na silang paraan para bumaba, dumating si Sika doon sa kanyang anyong anghel. Nagulat si Si nang makita siya dahil hindi pa niya nakita si Sika sa kanyang anyong alien dati. Tinanong niya kung sino ba siya at hiningi ni Sika kay Shiro na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Elgaron, ang dalaga ng araw, at sinabi na kaya niyang gumamit ng healing magic at makatulong sa kanila sa laban. Masaya si Si na makasama siya sa team at iniisip ni Shiro na parehong wavelength ang kanilang dalawa. Gayunpaman, hindi dalawa lamang ng mga dulo cosplayer ang kailangang harapin ni Shiro, kundi tatlo. Biglang dumating si Ri doon na nag-transform bilang demonyo at naglaan ng sandali si Shiro upang makilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit bago pa siya makapagtanong para makumpirma, tinamaan siya ni Ri ng sandata na kanyang ginawa mula sa manipis na hangin dahil ayaw niyang malaman ng kanyang kapatid ang kanyang pagkatao. Well, mas interesado si Si sa kanyang sandata. Sinabi ni Ri na may kakayahan siyang gumawa ng mga sandata gamit ang kanyang imahinasyon. Sapat na yon para ma-impress sina Sika at Si. At dahil sa papuri, binigyan ni Ri ang lahat ng ilang sandata na magagamit. Bigla namang bumalik ang elevator at sumakay ang grupo. Gusto rin ni Kado na sumama. Ngunit sinabihan siya ni Sina lumikas. Mas mainat si Shiro, kaya sinabi niya kay Kado na mang-alap ng ebidensya ng mga mali ng kasino upang maipakita ang koneksyon nito sa opisina ng gobyerno na nagpayaman dito. Tanggap ni Kado ang misyon na yon at bumaba ang grupo ni Shiro sa basement. Sinabihan ni Shiro ang lahat na maging maingat at iniwan si Kasha sa kanyang pag-aasikaso. Alam niya na tunay na masama si Kasha at walang pagkakataong magbago, kaya ayaw niyang harapin siya ni Si at Sika. Dumating sila sa basement at lumalabas na naubos na ni Kasha ang buhay ng empleyadong dumating upang ipaalam ang sitwasyon. Pero dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod.